Ang kumpanya na may halaga ng bilyon ay biglang nagbenta ng mga ari-arian upang bumili ng decommissioned na aircraft carrier. Dahil sa pagtagas ng cyber energy, dumarating ang apokalipsis ng mecha. Bawat tao ay magkakaroon ng mecha transformation. Sa pinakamahal nilang makina, may pinakamababang antas ng astig na supercar. Malakas ang puwersa ng S-class na mabigat na truck. Kahit ang mga jet fighter ay pwedeng gawing mecha. At pati ang lahat ng halaman at hayop ay nagiging mecha rin. Mula sa isang langgam hanggang sa isang malalim na asul na balyena. Kahit ang mga sinaunang punong matataas na kumakagat sa tao ay nagiging cyber beast. Sa nakaraang buhay, ako ay 1,000 bilyong alaala. Pero dahil sa aking hilig sa old man's love, at naging isang mecha na may mababang kakayahan sa laban. Sa huli ay nautupan ng mga masamang tao. Sa bibig ng 3,000 kakaibang hayop, ngayon ay bumalik sa dulo ng mecha. 3 araw bago dumating ang araw. Agad akong nagsimulang maghanap ng malalaking mekanikal na bagay. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang mabigat na tangke. Ngunit dahil sa kakulangan sa liksi, isang uri ng atake ang aking tinanggal. Susunod ay ang mga jet fighter. Sabi ng bituin, mabilis at maraming estilo. Ngunit mahina ang depensa. Ito rin ay aking tinanggal. Sa gitna ng kawalang pag-asa, tiyak na lakas. Aircraft carrier. Ang aircraft carrier ay may napakalaking sukat at ang pinakamalakas na grupo ng mga fighter jet na mas malakas kumpara sa mga hiwalay na fighter jet at tangke. Isang carrier group bago ang cyberization ay katumbas ng buong lakas militar ng isang maliit na bansa. Maaari mong isipin kung gaano ito kalakas pagkatapos ng cyberization. Little Bay, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Yung tungkol sa aircraft carrier. Hindi mo naman basta-basta mabibili yan kung may pera ka lang. Alam ko naman ang bagay na iyan. Pero malinaw kong naaalala. Noong nakaraan, may malaking insidente na nangyari sa pagitan ng mga Ruso at ng mga kapitbahay namin. Dahil sa kaguluhan sa digmaan, kakulangan sa pondo ng militar, napilitan ang mga Ruso na ilabas ang isa sa kanilang nuclear-powered aircraft carrier para sa pampublikong auction. Noong panahong iyon, maraming mayayamang negosyante at bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpunta. Kabilang na dito si Pan Hong. Tito Pan, narinig ko. Mayroon bang auction sa panig ng mga Ruso kamakailan? Parang meron isang barko lang yata. Pwede ba akong sumama kay Tito Pan? Sige na. Nagtawag si Guy at naghang up. Nagsimula na akong makipag-ugnayan sa sekretarya. Chen Ru. Suriin mo. Gaano karaming pondo ang maaring ilipat ng kumpanya ngayon? Mayroon pang mahigit 1 bilyong magagamit na pondo ang ating mga account. Nakatiklop ang aking noo. Bagamat mukhang marami ang 1 bilyon. Ang halaga ng isang nuclear-powered aircraft carrier ay hindi bababa sa 80 bilyon. Kumilos ang labi ni Chen Ru. Nakahalata siya ng masamang pangitain. Kahit na marami ang yaman na iniwan ng matandang si Dai, hindi ito sapat para sa iyong pag-aaksaya. At ang ating 3 kalaban na kumpanya ng nakatagong langit ay patuloy na nagdudulot sa atin ng problema. Kumpanya ng nakatagong langit. Kapag nabanggit ang pangalang ito, sumasakit ang ulo ko. Ito ay kumpanya mula sa tabi ng paa ng manok. Laging magkalaban ang sarili kong tatay. Nang maisip ko ito, lihim akong nanumpa. Pagkatapos ng cyberization, unang-unang wawasakin ko ang kanilang kumpanya. Hayaan mo na sila, may mas mahalaga akong dapat gawin. Kailangan ng hindi bababa sa 100 milyon para sa isang nuclear-powered aircraft carrier. Ngayon, kailangan kong ibenta ang lahat ng mamahaling sasakyan at kumpanya. Sa ngayon, makakabili lang ako ng Shenxia Group. Tanging ang Qianhua Company lamang. Ang halaga ng merkado ng Qianhua Company ay trilyon. Taniwa, ang halaga ng merkado ng Qianhua Company ay trilyon. Ang halaga ng merkado ng Qianhua Company ay trilyon. Isa sa mga nangungunang 50 sa mundo. Matapos sumiklab ang cyber apocalypse, nagtayo ng isang hukbo ng mga robot na sasakyan upang labanan ang mga salot na halimaw. Isa sa mga taong humanga ako pagkatapos ng cyber apocalypse. Yung matandang tao ng kumpanyang ito. May lumang ugnayan din siya sa tatay ko. Sa kasalukuyan, sa isang marangyang silid ng pulong sa Hihua Company, nalaman nilang nais kong ibenta ang Shenxia Jikun. Nagmukha si Chairman Chen Long na nagulat. Sigurado ka bang ibebenta mo ang Shenxia Jikun sa akin? Sigurado ako, Chen yan. Dapat mong malaman. Simula pagkabata, ayaw ko na talaga sa ganitong klase ng kompetisyon sa negosyo. Kamakailan lang, nagkaroon kami ng maliit na alitan sa kumpanya ng kalikasan.
Ayoko na talagang makipag-away sa kanila. Kaya naisip ko na ibenta na lang ang kumpanya at magpahinga na sa probinsya. Kung ganito na ang sinasabi mo, wala na akong dahilan para tumanggi. Sa huli, ang transaksyon ay nagtapos sa halagang 1,500 bilyon. Kakatapos ko lang lumabas ng Tianhua office building. At nakita ko si Chenru na matagal nang naghihintay. Linda ibinenta mo na ang Shenxia office. Ito ang susi ng aking Rolls Royce. Kapag naibigay ko ito sa iyo, hindi ka na magiging boss ko. Noong nakaraan, tinulungan niya ako sa cyber apocalypse. Kaya't ibinigay ko sa kanya ang Rolls Royce na iyon. Matapos ang cyberization. Kahit na medyo maganda pa rin ang laban ng Rolls Royce. Siguradong mapapalampas niya ang buhay niya. Kinabukasan, sumama ako kay Panhong sa lugar ng paligsahan ni Maozi. Ang tagapangulo ng paligsahan ngayon ay isang babaeng sundalo ni Maozi. Mga ginoo at ginang, magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming giant beer auction. Naniniwala akong may ideya na kayo tungkol sa tema ng ating auction ngayon. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Simulan na natin ang auction. Mga kaibigan, ito ay isang lumang bersyon ng 35 na uri ng eroplano. Bagamat ito ay luma na, ngunit kaya nitong umabot ng 2 match. At ang kanilang kakayahang maging invisible ay pawang nangunguna. Ang sasakyan na ito, model 35. Ang starting bid ay 80 milyon. Pagkatapos magsalita, agad na nagbida ang mga mayayamang negosyante. Sa huli, nakuha ito sa halagang 180 milyon. 30322030, 300 sa huli, nakuha ito sa halagang 180 milyon. 3032203030303020. Pagkatapos nito, ang ipinamimigay ay isang P-70 main battle tank. Sa nakaraang siglo, ang S-Type ikatlong henerasyong pangunahing tangke na ginawa ng Big Brother. Mas madaling i-drive kaysa sa eroplano. Kaya binili ito sa 3 beses na presyo. Lahat ng ito ay panimula lang sa araw na ito. Ang susunod na auction ang tunay na highlight. Sa kanyang mga salita, muling nagbago ang screen. Unti-unting lumalabas ang larawan ng isang dambuhalang aircraft carrier. Nakangiti ako habang nakaupo sa ibaba. Ito ang hinihintay ko. Ito ang aming unang nuclear-powered na aircraft carrier. 2402300. 2,000 bilang unang henerasyon na produkto. Bilang unang henerasyon na produkto, 2,000. Kahit na medyo magaspang, 2,000. Bagamat ito ay napakamagaspang. Ngunit nagkaroon kami ng 4 na pagbabago. Hindi ito mas mababa kaysa sa anumang modernong aircraft carrier. Kasama ng aircraft carrier ay may 30 na 4th generation fighter jets. 4th generation fighter jets, 70 type tanks, at 20 na 70 type tanks. Kasama ng napaka-advanced na anti-aircraft armor-piercing shells. Ang panimulang presyo ay 80 bilyon. 10 bilyon ang dagdag na presyo. Bigla akong naabala ng isang lalaking nasa gitna ng edad na nakaupo sa sulok. Tumingin ako sa pinagmula ng boses. Siya ay si Jing Shangzi siya ng Jia OpenJ. Tinitingnan ko ang taong ito. Bahagyang nagkunot ang aking noo. Sa nakaraang buhay, siya ang kumatawan sa Jia OpenJ upang bumili ng aircraft carrier. Dahil sa koneksyon ng Jia OpenJ, binigyan si Jing Shangzi siya ng 100 bilyong yuan. Hayaan siyang bumili sa kanyang sariling pangalan. Siyempre, hindi ko maaring hayaan na makuha ng paanang palanggana ang aircraft carrier. Kaya't diretsong nagbid. Sa halagang 120 bilyon, pinatay ang aircraft carrier ng paanang palanggana. Matapos ang auction, nandito lang ako sa shipyard. Dumarating ang cyber apocalypse. Ang pinakamahalaga bukod sa tubig at pagkain. Ang pinakamahalaga ay ang enerhiya. 1,000,233 1,300 milyon kailangan ng sariling enerhiya, 13,315. 544,1,000,000 ang pinakamahalaga ay ang enerhiya, 23.00 1,000,000 1,000,023 1,300 milyon kaya't gumastos ako ng 1 bilyon kailangan ng sariling enerhiya 200. Kaya't gumastos ako ng 1 bilyon para bumili ng solidong enerhiya at pagkain at tubig. Kasabay nito, muling pininturahan ang aircraft carrier. Mula sa orihinal na itim at puti, naging maliwanag na pula.
Kasabay nito, isinagawa ang kumpletong pagproseso ng infrastruktura at kapaligiran. Ang petsa ay parang bago. Hanggang sa huling araw ng 23-59, nakatayo ako sa tuktok ng aircraft carrier. Habang umuusbong ang tunog ng orasan ng shipyard. Cyber Apocalypse na 7. Biglang lumiwanag ang madilim na kalangitan. Sa itaas ng kalangitan, lumitaw ang mga nagliliyab na bola ng apoy. Sila ay kumikislap at kumikislap. Ang mga kulay ay masalimuot. Ang mga tao na hindi pa natutulog ay iniisip na ito ay isang meteor shower ng isang konstelasyon. Kaya't marami ang naglabas ng kanilang mga cellphone para kumuha ng larawan. Ngunit alam ko na ito ay mga energy beam ng cyber. Ang mga beam na ito ay bumabagsak sa lupa sa napakabilis na bilis. May ilan na nahulog sa liblib na lugar. May ilan namang nahulog sa gitna ng syudad. Nakatuon sila sa kanilang sarili. Nagpapalawak ng makukulay na alon ng liwanag. Ang mga alon na ito ay ang cyber na enerhiya. Isang maliit na aso. Unang na-radiate ng enerhiya. Biglang lumaki ng husto ang kanyang katawan. Unti-unting natakpan ng metal. Sa huli ay naging isang higanteng mekanikal na nilalang. Ang ilang tao na na-radiate ay nakaramdam din ng pagbabago sa kanilang katawan. Nagsimula silang makipag-isa sa kanilang pinakamamahal na mekanismo. Sa huli ay naging mga mandirigma ng Transformers na may iba't ibang laki. Sila ang mga cybernaut. Malapit sa shipyard. Nabuo rin ng isang cyber energy beam. Tinitingala ko ang langit. Nakaharap ang mga braso. Damdamin ang enerhiya ng beam. Habang tumatanggap ng radiation, nagsisimula ng magbago ang aking katawan. Nararamdaman ko rin ang matinding pagyanig sa ilalim ng aking mga paa. Pagbukas ko ng mata muli. Matagumpay na. Sa mga sandaling iyon, may naramdaman tayong pagyanig sa ilalim. Isang napakalaking alon ang bumangon sa dagat hindi kalayuan. Pagmasdan ng mabuti, isang higanting biomechanical na nilalang ang lumalangoy. Tinatayang nasa 870 metro ito. Ang hugis ay katulad ng isang yete. Ang hugis ay katulad ng isang yete. 0,4 ang hugis ay katulad ng isang yet 63 per 8,60 isa-isa siyam. Parang naamoy nito ang presensya ng tao sa shipyard. 0,30 parang naamoy nito ang presensya ng tao sa shipyard 63. Parang naamoy nito ang presensya ng tao sa shipyard. Sa oras na ito, mabilis itong tumatakbo papunta rito 63-63-0. Sa oras na ito, mabilis itong tumatakbo papunta rito. Tamang-tama ang dating. Subukan natin ito sa iyo. Hindi na ako nag-aatubili. Diretsong pinukol ang kamao ko. Hindi pa man ako nakakita kung anong uri ng mech o nilalang. Ay pinukol na ako nito at naputol sa mga piyesa. Dahan-dahang naglakad papunta sa lugar ng mga sirang bahagi. Lumuhod at nagsaliksik sa tubig dagat. Mabilis na lumitaw sa kamay ko ang isang puting bola na parang ginto. Ito ang energy core ng malaking nilalang na iyon. Maaari itong magbigay ng enerhiya sa mech ng mga cybernaut. Ipinagkatiwala ko ang bagay na ito sa aking imbakan ng enerhiya. Sa oras na iyon, biglang umingay ang isang mekanikal na tunog. Nakatukoy ng sapat na koleksyon ng enerhiya. Na-activate na ang sistema ng pag-upgrade ng mech. Nais bang mag-upgrade ng mech ang host? Aba, ano to? Ang pangunahing tauhan ay ako mismo. Ipakilala mo ang iyong kakayahan. Ang sistemang ito ay tinatawag na mataas na kaalaman mecha system. Ito ay dinisenyo upang lumikha ng makapangyarihang eksklusibong mecha para sa host. Kakayahan isa kapag nakuha ang energy core. May 1% na tsansa na makakuha ng natatanging kasanayan. May 1% na tsansa na makakuha ng natatanging kasanayan. Kakayahan 2 kapag nakapag-ipon ng sapat na enerhiya. Maaaring upgrade ang mech. Matapos kong makita ang pagpapakilala ng mga kakayahan, agad akong naging excited. Hindi na makapaghintay. Na makakuha ng mas maraming energy core. Ngunit bago iyon, mas mabuting gamitin ang kasalukuyang enerhiya para upgrade ang mech. Sa kabila ng lahat, mayroon pang daan-daang bilyong enerhiya sa aking mech storage. Kung sakaling masira mo ang energy storage habang nakikipag-ugnayan sa Zongdo, ikaw ang magsasabi na ikaw ang magpapakasunog. Nang naisip ko iyon, agad akong nagpalit sa mech upgrade interface. Kasulukuyang nakaimbak na enerhiya ay 2,000 tonelada. At mayroon akong isang B-level energy core. Kailangan ng 2,000 tonelada para mag-upgrade.
Super high quality energy o isang F-level energy core. Nang makita ko ito, di maiwasang nakaramdam ako ng paghanga. 2,000 toneladang enerhiya. Kaya pala ito ay maihahambing sa A-level na core ng enerhiya. Ayon sa alaala ng nakaraan, ang antas ng core ng enerhiya ng MECH ay itinakda ng World Alliance noon. Na itinakda ng World Alliance. 20,921 na itinakda ng World Alliance. Sa ikatlong araw matapos ang pagsiklab ng Cyber Apocalypse, nagtayo ang mga internasyonal na leader ng World Cyber Alliance. Ang layunin ng pagtitipon ay protektahan ang mga karaniwang tao at itaboy ang mga makinaryang halimaw. Noong ika-5 araw, nagpatupad sila ng serye ng mga regulasyon at kasunduan. Kabilang na ang pagkategorya ng mga makinaryang halimaw. Ang pagkategorya ng mga halimaw. Matapos maging makinarya ang mga nilalang na ito, ay kasing laki ng isang pusa. Ang antas ay nag-evolve mula sa mga daga at mga batang pusa't aso. Ang kanilang laki pagkatapos ng ebolusyon ay katumbas ng isang karaniwang motorsiklo. Ang antas ay nagmula sa ilang mga adult na pusa't aso. Kabilang dito, ang mga alagang hayop ng tao ay mananatili ang alaala sa kanilang mga amo. Ngunit sila ay walang pinipiling umaatake sa ibang tao at mga nilalang. Ang antas ay binubuo ng ilang mga higanting hayop at mabangis na mga halimaw. Sila ay naging cybernetic pagkatapos ng kanilang mecha. Ang pinsala ay kasing tindi ng mabibigat na armas. Ang pangunahing kinakaharap ng tao ay ang mga halimaw na may mech. Kabilang ang mga antas na at ang opisyal na impormasyon ay basta-basta lamang na ibigay. Ito ay mga sinaunang nilalang. Nang sila ay naging mech, mas nakakatakot sila kaysa sa karaniwang mga hayop. Ayon sa sabi-sabi, nang sumiklab ang alon ng mga halimaw noong nakaraang buhay. Ang nangunguna ay isang air-level na saber-tooth tiger. Ngunit iyon ay isang alamat lamang. Sa aking alaala, ang alam ko lang ay ang E-level. Iyon ay sa ika-5 araw ng cyber apocalypse sa nakaraang buhay. Sa labas ng lungsod, ay lumitaw na isang E-level na Mech Leon. Ang alyansa ay nagpadala ng maraming cyber warriors para patumbahin ito. Ang E-level ay may ganitong nakakatakot na kakayahan. Hindi na kailangang banggitin ang A-level. At ngayon, ay mayroon akong dekalidad na enerhiya na kasing ganda ng S-class na core ng enerhiya. Excited akong pinindot ang upgrade button ng Mech. Pagkatapos ng isang tunog na ding, bigla akong nabulag. Nang muling magising, nabalik na ako sa aking katawan bilang tao. Habang ako'y naguguluhan, ay nakita ko sa malayo sa dagat ang isang napakalaking bagay. Akala ko ito ay isang halimaw na Mech. Ngunit nang tumingin ng mabuti, napagtanto kong ito ay ang aking aircraft carrier Mech. Sa oras na iyon, sa Mech, paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng mga mekanikal na banggaan. Sistema. Ano nang nangyari sa akin? Kasalukuyang nag-upgrade ang Mech. Dahil sa laki ng Mech, mas mahaba ang oras ng pag-upgrade. Naiintindihan ko yan. Ang gusto kong itanong ay bakit ako na-disconnect. Bagamat sinasabi ng mga cybernauts, pwede mong freely na magpalipat-lipat sa Mech at sa anyo ng tao. Pero karaniwang kapag bumabalik ka sa tao, nawawala ang Mech. Pero sa kasong ito, malinaw na hiwalay na ako sa Mech. Dahil dito, biglang bumaba ang pakiramdam ko ng seguridad. Sa huli, hindi naman ito ligtas na lugar. Huwag mo nang pag-usapan ang mga alagang hayop. Kahit isang Mech na lang na insekto, pwedeng akong patayin. Nanalangin ako na makatawid sa panahon ng pag-upgrade ng Mech. Sa likod ko, may narinig akong matinis na sigaw mula sa shipyard. Kasabay ng matinding pagyanig ng lupa. Isang higanting alimango na may Mech na anyo. Ang sumugod sa akin. Nagtaka ako sa sandaling iyon. Sa likod ko ay ang walang katapusang karagatan. Paano ako tatakbo nito? Sa sandaling ito, isang laser ang dumaan sa ibabaw ng aking ulo. Ang Mech na alimango ay agad na nahati sa dalawa. Ang energy core ay nahulog din sa lupa. Natapos na ang pag-upgrade ng iyong Mech. Kasabay ng pagkalat ng mga bahagi ng Mech na alimango. Ang tunog ng sistema ay umuugong sa aking isipan. Nang walang isip, tumingin ako sa aking Mech. Sa oras na ito, mas malaki ang sukat ng Mech. Dumarami ang mga armas sa mga braso at binti. Yung laser kanina ay nagmula sa isang laser cannon sa kanang binti. Matapos lunukin ang aking laway, kinuha ko ang energy core sa lupa. Ang sea-level energy core ay nahulog mula sa Mech Crab. Maaaring gumawa gamit ang Mech Manufacturing Pod ng isang kontroladong Mech Crab. Mech Manufacturing Pod.
ay ang independenteng silid na kasabay ng pag-upgrade ng iyong mech, na kayang hatiin at muling buuin ang pangunahing enerhiya. Ang mga mech na ginagawa nito ay mas masigla kaysa sa mga dati. Ibig sabihin, kaya kong puksain ang sarili kong mech na halimaw. Muling ginawa. May limitasyon ba ito? Walang limitasyon. Kailangan lang ng enerhiya na pangunahing unit at tiyak na dami ng metal. Maaari nang simulan ang paggawa. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kailangan ko lang mangolekta ng mas maraming enerhiya na pangunahing unit. Maaari na akong bumuo ng sarili kong hukbo ng mga mech na halimaw. Susunod, inilabas ko ang na-upgrade na panel ng mech. Pangunahing atake 70,000. Pangunahing depensa 70,000. Bilis 1,000. Naka-install na armas. 4 na Armstrong na umiikot na laser cannon. 20 na Armstrong na mataas na lakas ng nuclear na bomba. 1 Armstrong na mataas na plasma cannon. Sa platform ng mech, mayroong ika-6 na henerasyong cyber mech fighter. Cyber mech na nuclear-powered submarine. Ika-4 na henerasyon ng pangunahing tangke ng hukbo, cyber mech. Ang pangunahing VI ay maaaring makontrol ng matalino ang mga mech sa platform. Maaari rin itong tawagan at recall gamit ang iyong mech platform. Sa pamamagitan nito, ang cyber mech sa platform ay bahagi ng aking biniling aircraft carrier noon. Itinaas ko ang kanang kamay at nakita ko sa pulso ang isang nano mecha platform na kasing laki ng relo. Ano ang pangalan mo? Aking Ginoo, wala akong pangalan. Maaari ko bang malaman kung nais mo akong bigyan ng pangalan? Pinisil ko ang aking baba at nag-isip. Tama, tungkol sa pangalan. Hindi talaga ako magaling dito. Tawagin mo na akong Xingchen mula ngayon. Kaya mong manipulahin ang ilang mga mecha ng sabay-sabay. Bumalik, Ginoo. Kaya kong magsagawa ng multi-brain control. Hindi ito makakaapekto sa iba mong utos. Nang marinig ko ito, agad akong naging interesado. Gusto kong subukan ang performance nito. Ipakita mo sa akin ang 3 mech na inihanda ni Xingchen. Kabilang dito, ang pinakamalaking mech na nagmula sa nuclear-powered submarine na na-cyberize. Simple ang katawan at ang armas ay may torpedo launch bay lamang. Ngunit ang depensa at kapasidad nito ay napakahusay. Ang isa pang unit ay may streamlined na disenyo at may dalang misteryosong pattern tailwing. Ito ang cyber mecha ng ika-6 na henerasyon ng mga fighter jet. Bagamat maliit at maganda tingnan. Pero tiyak na napakabilis nito. Yung natitirang isa, ang katawan ay may nakalagay na 5 malalaking itim na baril. Ito ang ika-4 na henerasyon. Main battle tank na may kasamang fighter mech. Sayang, hindi pa rin ito makapigil sa pag-ulan. Huminga muna ako. Ang pinakamahalaga ngayon ay makagawa ng hukbo ng mga mech para labanan ang paparating na baha sa loob ng 7 araw. Nang naisip ko iyon, agad akong nagbigay ng utos. Pinangalanan ang Star Tank mech na tungkol sa araw. Pinangalanan ang fighter mech na Balyena Agila. Pinangalanan ang underwater submarine mech na Yuanlong No. Isa, Stardown. Pabayaan nilang 3 na mangolekta ng enerhiya sa kalapit na syudad. Maganda ang core. Ipinag-utos na ng amo. Samantala, nagsusuri ako sa sarili kong carrier. Cyber mech. Pinangalanan ni Xingchen ang aircraft carrier mech na Batchang Zero. Susunod, gagawin natin ang isang malaking bagay. Pinakamalaking sentrong syudad ng post-apocalyptic na mga tsaka. Ito rin ang pinakamayamang rehiyon sa enerhiya. Kaya sa loob ng 1 oras mula nang dumating ang cyber apocalypse, lahat ng cyber beast sa paligid ng keeping ay tumungo sa lungsod na ito. Sa puntong ito sa command center ng apokalipsis. Departamento ng Panalangin. Nalalapit na tayong masakop dito. Humihingi ng tulong. Dito ang bahagi ng pagbabasa. Ang suporta mula kay mo ay mabilis na papunta. Siguraduhing maprotektahan natin ang ating dakilang hari. Ang lalaking nakauniporme ay nagbaba ng tawag. Tumingin sa labas ng bintana. Punong-puno ng pagkabalisa ang mata niya. 1 oras ang nakalipas. Ang dakilang hari ni Mao ay naging isang cybernaut na rin. Ang nagising ay ang pinakabagong modelo ng AC-35 fighter jet. Cybermech. Kaya natural lang na naging pinakamakapangyarihang puwersa sa lungsod na ito. Sa paligid ng 3 ikot sa post-apocalyptic na mundo. Sa isang kalansay na guho, nakatayo ang isang malalim na asul na mech.
na may makinis na linya sa buong katawan. Hawak niya ang malaking talim. Nakatingin siya sa harapan. Ito ang blue isa mecha ng dakilang emperador. Sa kanyang harapan ay isang napakalaking cyber bear mecha beast. Ang antas ng mecha beast na ito ay malapit nang umabot sa level. At sa kanyang likuran ay sinundan ng napakaraming polar walrus mecha. Ang kanilang mga katawan ay kasing laki ng maliit na sasakyan. Puno ng makakapal na bakal na kaliskis ang kanilang mga katawan. Samantalang sa panig ng lupa, sa likod niya ay may ilang karaniwang sasakyan at mecha, at mga nasirang tangke at eroplano. Ngayon, ang tanging makakalaban na lang ay ang Blue One. Ngunit siya rin ay nasa bingit ng pagkamatay. Kakatapos lang ng isang serye ng mga laban. Nagsimula nang maging mabigat ang kanyang katawan. Maliit na lamang ang natitirang enerhiya ng mech. Maaari lamang itong tumagal ng 3 minuto. Habang siya ay humahawak ng mahabang talim. Handa nang makipagsapalaran. Isang tinig ang umabot mula sa unahan. Tao, iginagalang kita bilang isang lalaki. Ngunit huwag mong pilitin ang iyong sarili. Magsalita ka na lang. Hayaan mo kaming dumaan. Alam niya, ang mga cybernetic na halimaw ay magkakaroon ng sariling kamalayan. Ngunit hindi siya makapaniwala na natutunan na ang wika ng tao. Sabi ng emperador ng kalmado, hindi ko iiwan ang aking mga nasasakupan. Iginagalaw ng halimaw ang kanyang ulo. Bigla siyang humila ng isang mech na walrus mula sa likuran niya. Pagkatapos ay pinilit niyang bunutin ang 2 ngipin nito. Dahil pinili mo ang daang ito, tao. Gagawin kong madali para sa iyo ang sakit. Talagang mahina at hindi kayang labanan. 4,070. Nagbigay na nakakainsultong tawa ang mech na oso. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa blue isa. Pasensya na. Bilang haligi ng tao. Kailangan kitang iwan muna. Sa oras na ito, 3 mech agad na sumugod sa harap ng mech na higanteng oso. Isa sa mga mech na parang bundok ay sumugod ng isang suntok. Ang katawan ng mech na higanteng oso ay parang alon na bumagsak paharap. At pinatibag ang malaking grupo ng mga mech na parang mga balyena sa dagat. Ang mga oso ay likas na may masamang ugali at ang kanilang katawan ay nasa 100%. Kapag inatake, ang antas ng galit ay agad na umabot sa kritikal na punto. Ito ay umuungal habang tumatakbo patungo sa 3 mech. Sa bawat hakbang, ang lupa ay nanginginig. Ngunit ang susunod na eksena ay nagbigay ng pagkabigla sa lahat ng naroroon. Isang malakas na tunog. Ang mekabias na higanteng oso ay biglang napunit ng Apocalypse isa. At pilit na hinila palabas ang energy core sa loob ng katawan nito. Napilitan nitong alisin ang God Eagle No. Isa ay naging fighter jet at sumugod sa langit na may 10 kilometro taas. Energy shell. Binato nito ang mech elephant sa lupa ng isang matinding atake. Ang buong lugar ay naging isang mekanikal na impyerno. Tahimik na inayos ni Abyssal Dragon No. Isa ang mga natitirang gulo. Lahat ng pangunahing enerhiya ay inilagay sa imbakan. At ang mga kalansay ng makina ay pinagsama-sama. Hinugis bilang isang malaking metal na bola. At pagkatapos ay tumalikod ang 3 mechagod. Sa kabilang banda, sa harap ng shipbuilding yard sa Westeland, patuloy na nagbomba ang Batenling Shai sa dagat. Matapos ang kalahating oras, tumigil din ang malawak na pagsabog na ito. At ako ay nakahiga sa sofa sa cockpit. Nagmamasid ng balita ng walang pakialam. Ginoo. Naitanggal at na-recover na ang lahat ng mga mech beast sa lugar na iyon. Pakilabas ang susunod na utos. Pinatay ko ang Fengji. Nakangiti at tumango. Gaano katagal ang muling pagbuo ng mga mech na ito? Inaasahang aabuti ng humigit kumulang 24 na oras ang muling pagbuo ng lahat ng mech. 30 na BE class na mech. 100 na SC class na mech. Ang 3 mech na pumunta sa Apokalipsis ay bumalik na sa Yuenlong No. Bitbit ang isang malaking bola ng metal na basura. Kung isasama pa ito, gaano katagal bago lahat magawa? Ang inaasahang oras para matapos ay madadagdagan pa ng 24 na oras. Sa oras na iyon, magkakaroon ka ng 201 na mech na higanteng halimaw. Maganda iyon. Buksan ang otomatikong sistema ng depensa. Ipag-utos na maglibot at magbantay ang 3 mech. Mabilis ang takbo ng oras. Parang isang iglap lang ang 2 araw. Sa loob ng 2 araw, 40% ng tirahan ng tao ang nawasak. Gaya ng dati.
Nilagdaan ng mga nasa itaas ang isang kasunduan ng pagtutulungan. Nagtatag ng isang pandaigdigang cyber alliance. At ako, bukod sa pagkain, ay natutulog lang. Talagang parang nagbabakasyon sa tabi ng dagat. Ang mga bituin sa araw na ito ay nagpapaalala. You-report, Gino. Tapos na ang paggawa ng higanting makina. Lahat ay otomatikong naipasok sa iyong sistema ng pagkilala sa boses. Excited akong pumasok sa silid ng makina. Pagkapasok ko sa cyber, sumasalubong ang diwa ng Pung. Sa magkabilang panig ng daanan, nakatayo ang mga energy chamber ng mech na may iba't ibang laki. Mukha silang mga capsule ng mech, na espesyal na dinisenyo para sa pagdadagdag ng enerhiya sa mga mech. Malapit sa pintuan ay ang mga energy chamber ng maliliit na mech. Pinakamarami dito ang mech na walrus at mech na crab. Pagkatapos ay may mga malaking energy chamber ng mech. May 3. Ito ay ang 3 pwesto ng mechano. Isa, sa unahan ay ang higanting energy chamber. Sa oras na ito, isang higanting mecha ang tahimik na sumisipsip ng enerhiya. Ang mecha na ito ay may taas na mahigit 20 metro. Nang maramdaman nitong may lumalapit, ito ay nagliwanag ng asul-lila na liwanag at naglabas ng malalim na tunog. Kumusta, aking amo? Bigla ang pagbati ang nagpagulat sa akin sandali. Ito ang pagkakaroon ng sariling kamalayan ng isang grade A na mech. Batay dito. Blue Sense Module, na-implant ko ang lahat ng wika ng bansa. Na-implant ko ang lahat ng wika ng bansa. Pero kapag ang sinasalita lang niya ay mga pangunahing wika, hindi siya nag-set up ng emosyon at mga katangian. Gusto mo bang i-customize ang kanyang mga katangian? Walang pag-aalinlangan kung kinuhanan ang database ng Giant Beer Mech. Nagsimula akong mag-code ng mabilis. Likas na magulo ngunit matatag. Malupit ang damdamin. Isang giant beer mula sa polar na rehiyon. Taglay ang sobrang lakas at higit na katalinuhan kaysa ibang mga oso. Kaya nitong gamitin ang kapangyarihan ng kidlat upang palakasin ang sarili. Matapos isulat, pinindot ko ang pindutan ng kumpirmasyon. Kasabay nito, pinahintulutan ko rin si Xingshen na magdagdag ng espesyal na material sa giant beer mecha upang magkaroon ito ng Thunder Attribute at Lightning Resistance. At pinangalanan itong Lord of Thunder. Sa Cyber League ng mundo, isang grupo ng mga kinatawan ng estratehiya ang nagtipon sa silid pulong. Ang nagho-host ng pulong na ito ay ang kinatawan ng mga Ruso na si Brelev. Ang ipinapakita sa screen ng silid pulong ay ang aking Baesian Zero. Ang lokasyon ng mecha. Kilala naman. Ang mga larawan mula sa satellite ay kuha mula sa taas na 10,000 metro. Kahit ang mga kilalang landmark ay tila isang maliit na tuldok lamang. Ngunit ang mecha sa larawang ito, kasing laki na ito ng isang maliit na isla. Hindi maiwasang magtanong ang mga kinatawan dito. Ginoong Lev, sigurado ka ba na ang mech na ito ay ang carrier na naibenta na ninyo sa auction? Parang hindi naman siguro gaano kalaki. Paumanhin. Ito ang katotohanan. Ang aircraft carrier na ito noon ay binili ng isang mayaman na negosyante mula sa Donglong. Kung may tanong kayo, maaari kayong magtanong sa pihak ng Donglong. Lahat ay hindi maiwasang tumingin sa kinaupuan ng kinatawa ng Donglong. Si Ginoong Longyi, matapos mag-isip ng sandali, ay dahan-dahang nagsalita. Noong 2 araw na ang nakalipas ng makipag-ugnayan ang dakila sa amin. Naging duda rin kami tungkol dito. Ang eksenang ito ang kuha namin gamit ang Tianyan system. Sa karagatang iyon, nang siya ay handang ipagpatuloy ang pagsasalita, bigla na lang umingay ang isang nakakabinging alarma. Narito ang Jaya Balaigang ng Jiao Banji. Nakita namin sa tuktok ng Futu Mountain ang isang uri ng espesyal na haluang metal na armored giant beer. Humihingi kami ng suporta mula sa departamento. Ipakita ang larawan. Anong nangyayari? Paano nagkaroon ng ganitong match? Sa silid ng Cyber Alliance, si Inu ay nagmura ng malakas. Walang gising ang kanilang mga match. Mga cyber na espesyal na match. Sino ang makakasolusyon sa ganitong uri ng S-class na match? At saka sa Mount Futushan, may isang nakatulog na S-class na magma-match beast. Kung papagisingin mo siya, maaaring mawala ang buong Paapu Chicken Nation sa mundo. Huwag kang masyadong malungkot, Inu. Hindi mapipigilan ng lokal ninyong lakas ang dambuhalang oso na iyon. Pero may tulong pa tayo.
Habang nagsasalita, tiningnan ni Joseph si Longyi na nakaupo sa pangunahing upuan. Nang marinig ito, agad na tumingin si Inoue kay Longyi na may pag-asa. Longyi-san, kailangan mo kaming tulungan. Bahagyang pumikit si Longyi. Hindi siya sumagot. Sa mga sandaling iyon, biglang may isang haligi ng lava na sumabog mula sa bundok ng takip. Ang bulkan ay nagbigay ng nakakabahalang mga ugong. Lalabas na ba ang huli? Tumingin ako sa naipadalang larawan. Nagpakita ako ng ngiti. May dalawang layunin ang pagpapadala ng Lord ng Thunder sa Mount Fully. Una, subukan ang kabuang pagganap ng ganitong klase ng A-level match. Pangalawa, makuha ang A-level na lava match beast. 0017173100. Babala, malubhang nasira ang estruktura ng crust. Prediksyon ng mga sibilyan na kawalan. Kung 70% ang nasira, magpapadala ba ng utos ng pagkumpuni? Bakit kailangang ayusin? Pabilisin mo ang bilis ng pambobomba. Tingnan natin. Ano ba ang nilalang na ito, ang magma na turtle shell na halimaw? Sundin ang aking utos. Buong lakas ng Thunderlord ang apoy. Mabilis na bumigay ang buong bundok sa tunog ng pagsabog. Ang nag-aapoy na lava ay bumuhos sa buong bundok at tumama sa ibaba. Ang mga makinaryang halimaw ay sabik na umakyat mula sa kanilang mga taguan. Nagmamadaling tumakas patungo sa mga lungsod ng tao. Sa ganitong sitwasyon, kahit na may nakaligtas mula sa sakuna ng lava, mahirap na makaiwas sa atake ng mga makinaryang halimaw. Sa sandaling ito, ang buong paligid ng bulkan ay naging isang impyerno. Mga isang minuto mamaya, kasabay ng paglabas ng lava, isang ganap na pulang metsa na bato ang lumitaw sa bulkan. Nang maramdaman nito ang hangin, ito ay umalog at tumayo. Ang mga mata nito ay naglalabas ng mahinang gintong liwanag. Ang buong katawan ay natatakpan ng streamlined na armor. Ang laki ay humigit kumulang 1/10 ng bundok ng Utah. Ang ganitong antas ng match sa laki at lakas ay malayo sa Thunderlord. Babala, ang higanting nilalang na ito ay isang S-class lava match beast. Pangunahing atake 50,000. Pangunahing depensa 100,000. Bilis 700, layunin ay ang mga sinaunang bato na nabubuhay sa lava, na naapektuhan ng cyber radiation. Maaaring maging isang higanting halimaw na puno ng lava na may mataas na temperatura. Ang tsansa ng tagumpay ng punong Thunder ay 0. Ang kabuang tsansa ng tagumpay mo ay 4%. Nang makita ko ang resulta ng pagsusuri ng mga bituin, hindi ko maiwasang magkunot ng noo. Agad akong nagbigay ng utos. Nais kong tawagin pabalik ang punong Thunder. Ulat, Ginoo. Kung ma-recall ang Thunderlord, ang lava match beast ay papasok sa East Dragon Continent sa loob ng 30 minuto. Sa oras na iyon, Ileso Isagirilay magpapatuloy ba? Ang tanong na Pitrar ay nakapagpapahirap sa akin. Ang tanong na Pitrar ay nakapagpapahirap sa akin. Nagsasara ako ng mata. Malalim na humihinga. Kaagad pagkatapos nito, kasabay ng kumikislap na lila na liwanag mula sa nano-platform. Unti-unting nagsasama ang aking katawan sa mundo ni Batenling. Ang utos ng mga bituin, ang lider ng kulog. Ang utos ng mga bituin, ang lider ng kulog 063117. Paligid ng higanting makina na mailava, umiikot-ikot 063117. Pagkatapos, magpadala ng 3 match na numero 1 para sumuporta. Siguraduhing mapigilan siya bago ako makarating. At unti-unti kong inilipat ang aking sarili sa napakalaking katawan ng barkong pangdagat. Sa oras na ito, ang pulong ng World Cyber Alliance ay mabilis na natapos. Agad na nagtipon ang Longyi ng libu-libong mga mecha na sundalo patungo sa silangang baybayin upang pigilan ang napakalaking bagay na iyon na makapasok sa Donglong. Kasabay ng pagsisimula ng global na live broadcast, umaasa akong sa panawagang ito ay makakabuo ng pagkakaisa ang mga natitirang cybernaut sa buong bansa upang sama-samang labanan ang higanting makina ng lava sa pag-umpisa ng live stream. Dahil sa daan-daang libong tao ang pumasok, karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao. Ngunit, kasama rin dito ang maraming hindi nakarehistrong cybernaut. Sa oras na ito, ang live stream ay nagpapakita ng mga kuha mula sa drone na walang tao. Mga kuha na bumalik mula sa field. Isang higanting mech na may taas na daan-daang metro. Dahan-dahan itong gumagalaw sa ibabaw ng dagat. Ang mainit nitong katawan ay nagiging sanhi ng mabilis na pag-evaporate ng tubig dagat. Sa bawat hakbang, ramdam ang pag-alog ng kamera. Dito sa kabila, si Longyi ay may kasamang 100 cyber soldier. Sa mataas na lugar 100 metro ang layo mula sa higanting hayop.
nagsasagawa ng panaklong na pag-atake. Ngunit bago pa man sila makalapit, sumabog na ito dahil sa mataas na temperatura. Kahit ang ilang bakal na sibat, pagkahawakan lang sa ibabaw ng lava mesh na higante. Agad na natutunaw. Hindi talaga makalaban si Dragon Team sa kanya. Gusto mo bang sabihin kung ano ang naiisip mo? Ngunit sa bilis na ito, hindi lalampas ng 20 minuto. Makararating na siya sa ating baybayin. Sa puntong ito, gamitin ang sandatang nuklear. Maging ang mga lungsod sa dagat ay magdurusa ng matinding pinsala. Dalhin mo ang mga kapatid pabalik para magdagdag ng bala at enerhiya. Mananatili ako rito para magmasid. Sa mga sandaling ito, sa malapit na lang na taas ng lava mesh beast, lumilitaw ang isang asul-purpling mesh. Sa oras na ito, nakatutok siya sa ulo ng lava mesh beast. Nagpapaputok ng mga misile sa buong kalawakan. Ang unang misile na ipinaputok, nasa ilang metro lang ang layo mula sa lava mesh beast, nabombahan ng mataas na temperatura. Pero pagkatapos ng pagsabog, lumabas ang puting na gielong gas. Sumunod na misile ang tumawid. Puting gas. Direktang tumama sa ulo ng lava mesh na halimaw. Para bang naramdaman ng lava mesh na halimaw ang sakit, at nagbigay ng isang malakas na sigaw. Agad na nag-init ang chatroom sa eksenang ito. Ano bang pinagmulan ng mesh na oso na ito? Ito ay isang mortal na katawan na kasing lakas ng Diyos. Ito ay ang tao na nagtataboy sa mga Diyos. Ito ay ang tao na nakikipagsabayan sa mga Diyos. Mabuhay ang mecha, naway magtagumpay ka. Ito ay ang tao na nakikipagsabayan sa mga Diyos. Anong halaga, ito ay ang tao na nakikipagsabayan sa mga Diyos. Ang tunay na kahulugan ay lumalampas sa mga hinihingi. Pumunta sa mga Diyos, sinasabayan ba niya ang pag-usad ng taong ito? Lahat ng sundalo, makinig. Makipagtulungan kayo sa akin ang buong lakas sa mecha na higanteng oso. Maghanda ng mga yelo na bala. Atakehin ang ulo ng lava na halimaw. Sa isang iglap, ang lamig ay kumalat sa 3 kilometrong paligid ng dagat. Ang ganitong siksik na mga frozen na bala ay humampas, na nagpabagal sa bilis ng paligid ng lava mesh na halimaw. At sa init na inilalabas nito, nakahuli ng tamang pagkakataon ang Lord ng Thunder. Itinaas ang kanyang mga braso ng mataas patungo sa langit. Pagkatapos, 2 bala ang inilabas mula sa dulo ng kanyang mga braso. Sa susunod na sandali, isang malakas na tunog ang umabot sa kalangitan. Kasabay ng kulog, bumuhos ang malakas na ulan. Sa parehong sandali, isang gintong kidlat ang bumaba mula sa langit. Tumama sa braso ng lihim na Panginoon ng kulog. Pinagsama-sama ni Thunderjaw ang kidlat sa kanyang mga kamay. Unti-unting nabuo ang isang bola ng kidlat. Lalong lumalaki ang bola ng kidlat. Hanggang sa kalahating katawan niya ay huminto sa pag-ipon ng lakas. Pagkatapos ay parang nagdung. Itinapon ang bola ng kidlat patungo sa ulo ng halimaw na mesh ng lava. Biglang kumidlat ang mga kidlat. Ang halimaw na mesh ng lava ay umuungal sa sakit ng 3 minuto. Bago ito tumigil, ang pulang liwanag ng kanyang katawan ay humina. Nagsimula ring bumula ang makapal na usok sa paligid. Ang higanting mecha na oso ay talagang si Lord of Thunder. Tiyak na nagtagumpay na si Legiant sa kanyang plano. Ang saya, tiyak na nagtagumpay na ito. Tiyak na nagtagumpay ang lihim na ito. Ang saya, tiyak na nagtagumpay na ito. Ang saya, tiyak na nagtagumpay na ito. Ngunit habang unti-unting nawawala ang usok, biglang umugong ang buong antas ng dagat. Muli nang nagliwanag ng pula ang katawan ng lava mecha na higante. Muling bumabalik ang mainit na temperatura. Napansin ng Panginoon ng kulog na may mali. Nais muling magpuno ng lakas. Ngunit nahuli ng malaking kamay ng magmameksyagod na halimaw. At ibinagsak siya pabalik sa dagat. Sa susunod na segundo, ang meksyagod na halimaw ay mariing kumilos. Lumikha ito ng dambuhalang alon na umaabot ng 100 metro. Patungo sa silangang lupa. Isang sandali. Katatapos lang ng pagdiriwang, tahimik ang live stream. Nakatingin sa napakataas na alon, nahulog sa kawalang pag-asa. Hindi na makakataka si Dragon Team. Lalaban tayo sa kanya. Mukhang wala ng ibang paraan. Lahat sumunod sa utos namin. Ito na si Dragon Team. Huwag mag-alala. Sila ang atin. Malalaman mo rin pagkatapos ng lahat ng ito. Umalis na tayo dito. Kung hindi, makakaabala tayo sa kanya. Nang makita kong umalis ang lahat, dito ako nakaramdam ng ginhawa.
Ilagay ang mga labi ng Thunderlord sa Mech Storage Bay. Pagkatapos ay humarap ako. Tumingin sa mabibiyak na makina ng lava na papunta sa lupa. Dahan-dahang itinaas ko ang kanang palad. Isang laser ang biglang sumabog mula sa palad ko. Sa isip ko, kumilos. Nagsimulang magbago ang exoskeleto ng robot. Isang serye ng mga armas ang lumitaw habang binubuksan ang takip ng makina. Ang mga misile na parang baha ay dumaloy na parang mga mabagsik na hayop. Diretso sa magmamech na higanting hayop. Pero pagkatapos ng pambobomba, mas naging aktibo pa ang magmamech na higanting hayop. Parang naging pagkain niya ang aking mga misile. Napailing ako ng hindi sinasadya. Sobrang bug nitong katangian na ito. Kaya't iyon na lang ang gagamitin ko. Naisip ko, pinagsama-sama ko ang lahat ng enerhiya sa dibdib ko. Sa ilang saglit, patuloy na nagbabago ang mekanismo sa dibdib. Nabuo ang isang kumikislap na asul na liwanag na pinagsama-sama. Si Armstrong ay isang mataas na antas na plasma cannon. Habang mas kumikislap ang liwanag sa dibdib. Isang haligi ng enerhiya. Sumabog papunta sa ulo ng nag-iinit na mech na halimaw. Parang nararamdaman nito ang nakakatakot na enerhiya ng haligi. Sa isang iglap, ang nag-iinit na mech na halimaw ay nagbago ng anyo. Mabilis siyang yumuko. Parang isang pagong. Inilalagay niya ang ulo niya sa loob ng exosuit. Kumikislap na plasma beam. Tama ang tama nitong tinamaan ang matigas nitong panlabas na shell. Biglang na-absorb ang plasma energy. Pero bahagi ito ng plano ko. Sa patuloy na pagpasok ng enerhiya, ang baluti ng higanting lava mech ay unti-unting lumilitaw na may puting bitak. Ang fenomenong ito ay nagbigay ng pag-asa muli sa livestream. Epektibo ang pamamaraang ito. Kailangan nating magpatuloy. Lahat sa livestream ay nagdarasal. Sa pansamantalang punong himpilan sa baybayin. Kaya batalunin ng Dragon Team. Siyempre, kaya. At dito sa akin. Ang labanan ay umabot na sa sukdulan. Kasabay ng patuloy na pagpasok ng enerhiya. Ang plasma beam ay lumawak na sa sukdulan. Ito ay nangangahulugang ang baluti ng lava mech beast. Nagsimula ng itaboy ang enerhiya. At tumagal ng mga 1 minuto. Isang sigaw mula sa lava mech monster. Ang panlabas na mekanikal na baluti ay sumabog. Ang exoskeleton ay nahulog. Ipinakita ang mga metal na linya sa loob nito. Maging ang tumitibok na enerhiya core ay makikita. Sa oras na ito, ang lava mech monster. Parang naramdaman nilang naibunyag ang kanilang kahinaan. Nagpumilit na tumayo mula sa dagat. Diretsong lumapit sa akin. Habang tinitingnan ang nagmamadaling lava mech beast, diretsong umupo ako ng nakaluhod. Sa ilang metro lang ang layo mula sa akin. Ang katawan ng lava mech beast, biglang unti-unting bumaba ng hindi mapigilan. Siya ay pilit na lumalaban. Ngunit lalong nalulubog. Pagkalipas ng ilang sandali, ang higanting makina ng lava ay malalim na nahulog sa tubig. Biglang sumulpot ang Yuantlong No. Isa sa ilalim ng kanyang mga paa, bilang isang nuclear-powered na submarino. Ang pinakamahalaga ay ang pakikipaglaban sa ilalim ng tubig. At ako sa oras na ito. Nakarating na tayo. Sa harap ng natrap na makina ng lava. At isang mabigat na suntok na mech ang tinamaan sa ulo niya. Nang makina ng lava, nabuo ang malaking hukay sa ulo niya. Sunod-sunod na isang suntok, 2 suntok, 3 suntok. Ang banggaan ng mga mech. Naglalabas ng napakalakas na metal na ingay. Sa ilalim ng ganitong matinding pagsalakay, ang matibay na lava mech na higante ay hindi makakapagpigil. Nais niyang tumakas. Ngunit paano ko siya maaring pakawalan? Hawak ko ang kanyang ulo sa kaliwang kamay. Itinaas ko ang aking mekanikal na kanang braso. Isang suntok ang direktang tumago sa kanyang ulo. At pagkatapos ay hinila ko ang kanyang energy core ng buong lakas. Ang higanting makina ng lava ay umuungal. At nawalan ng malay. Naging tambak ng bakal. Kakatapos ko lang kunin ang enerhiya. At may narinig akong boses na matagal nang nawala. Nakatuklas ng level na enerhiya. Ang sistema ng pag-upgrade ng makina ay handa na. Nais mo bang isagawa ang pag-upgrade ng makina na tinatayang aabutin ng 24 na oras? Kung makakaranas ng panganib sa buhay sa panahon ng pag-upgrade, magsisimula ang emergency na mode ng kapayapaan para sa lahat ng nilalang. Magpapatupad ng walang pagkakaiba na parusa sa buong mundo. Hanggang sa mawala ang lahat ng buhay. Nakikinig sa sunod-sunod na pagpapakilala. Tumango ako. Diretsong pag-upgrade. Kasabay ng utos na ibinaba. Ang mech ay lumipat sa otomatikong pagmamaneho. Ako ay inalis. At dinala sa lupa.
Si Long Yi ang unang nagpakilala. Kamusta? Ako ang kinatawa ng World Cyber Alliance. Mula sa Eastern Dragon Department. Malugod na tinatanggap ni Long Yi ang iyong pagbabalik. Yan ang. Ito ang aming live drone. Yung kamangha-manghang laban mo kanina ay na-record na. At na-upload na sa internet. Ngayon tapos na ang laban. Patayin na natin ito. Aalis na lahat ng drone. At isara na ang live stream. Pasensya na, Ginoong Long Yi. Alam ko kung bakit mo ako hinahanap. Ngunit tinatanggihan ko ito. Nagkamali ka ng akala. May balak ako dati. Ngunit nang makita ko ang iyong laban, nagbago ang isip ko. Kaya gusto ko lang kayong anyayahan na sumali sa aming pagpupulong ng World Cyber Alliance. Pagkatapos ay gagawin namin ang lahat para suportahan kayo. Isa lang itong pagpupulong. At pagkatapos ay makakakuha kayo ng tulong mula sa bansa. Bakit hindi niyo subukan? CJ, kailan magsisimula ang pulong? Gabi na ng 8:00 ng gabi. Sa pamilyar na silid meeting. Nandito na ang lahat ng kinatawa ng estratehiya. Ang pulong na ito ay inisyatiba ni Long Yi. Ang pangunahing paksa ay tungkol sa pag-aalis ng lupa sa bundok. Sa pagtugon sa aftermath ng lava mech beast na si Fuki. At sa mga emergency na hakbang para sa ganitong sitwasyon. Ginoong Long Yi, dapat ay alam mo na. Dahil sa paglitaw ng halimaw na iyon, nang hina ang aming lupain, maraming tao ang nawala ng tahanan. Matagal ko nang narinig na maunlad ang inyong infrastruktura. Kaya't nais naming humingi ng tulong mula sa inyong bansa. Ikinalulungkot ko talaga. Ginoong Iniw. Ang mungkahi ninyo. Kailangan naming pag-isipan pa ng mabuti. Dahil kailangan din naming muling itayo ito. Ginoong Long Yi. Ang Long Team ay handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Hindi ba't ito ang ating prinsipyo? Talagang ito ang ating prinsipyo. Ngunit ang prinsipyo ng aming suporta ay naaangkop lamang sa aming mga kaalyado. Kung hindi ka aming kaalyado, takot akong hindi ka makakatanggap ng tulong. Huwag mong gawing labis ang iyong pang-aabuso. Kung ganyan kayo, na masyadong maliit ang puso at hindi nakakalimot sa nakaraan. Sa tingin ko, mas mabuti pang umalis na ang Cyber Alliance sa mundong ito. Sige lang. Ito ay nagpasikip sa kamao ni Joseph. Ngunit nailabas na ang mga matitinding salita. Kung hindi kayo aalis, talagang mahihiya kayo. Tandaan ang desisyon ninyo ngayon. Magsisisi kayo, matapos magbitaw ng isang matinding salita. Umalis si Joseph na walang lingon sa likod mula sa silid ng pulong. Nang makita kong umalis ang mga taong ito, tumayo rin ako. Dragon Team, natapos na ang napagkasunduan natin. Ang natitira, ikaw na ang bahala. At tungkol sa enerhiya na hinihingi ko. Nakausap ko na ang mga sundalo sa warehouse ng enerhiya. Diretso mo na lang dalhin ang aking card. Masaya akong inilagay ang card. Sige lang, Dragon Team. Uuna na ako. Pagkatapos kong umalis, agad na naging seryoso ang mukha ni Long Yi. Mga kaibigan, sa loob ng 4 na araw, magkakaroon ng isang alon ng mga halimaw na parang katapusan ng mundo. Sa kabilang dako, nag-isa akong dumating sa pintuan ng energy chamber. Ngunit naharang ako ng 2 malaking makina ng panghukay. Sabi nila, walang dokumento, walang makakapasok. Wala akong sinayang na salita. Diretso kong inilabas ang AHI card na ibinigay ni Long Yi. Nang makita iyon ng sundalong makina, agad siyang tumango sa kanyang kasama. Kasunod nito, ang napakataas na bakal na pintuan sa likuran ko ay dahan-dahang bumukas para sa akin. Pagkapasok ko, isang tagapangasiwa na tinatawag na Laozhang ang masayang sumalubong sa akin. Hehe, 1,000 toneladang enerhiya ay handa na. Darating na ang transportasyon ng mga sasakyan. Maghintay ka lang. Hindi na kailangan, may sasakyang pang-transportasyon ako. Nasaan ang sasakyang pang-transportasyon? Hindi ko siya sinagot. Hinimas lang ang ilang beses sa right arm na nano-platform. Sa sumunod na segundo, biglang lumitaw ang isang mech na parang isang sasakyan, na parang isang balyena. Pero hindi pa tapos. Sunod-sunod pa ang pangalawa, pangatlo. 40 mech na parang balyena ang lumitaw ng walang anuman. Maaari ba akong pumasok ngayon para kunin ang enerhiya? Dito lang siya nagising sa katotohanan. Nagmamadaling tumango. Agad na pumasok ang 30 mech na walrus. Mabilis na naubos ang 1,000 toneladang enerhiya. Nagpaalam ako kay Laozhang. Diretso akong pumunta sa silangang baybayin.
Kailangan ng agarang pagkukumpuni ang aking Thunderlord at Apocalypse 1. Habang ako ay nagdadala ng enerhiya. Naitakda na rin ang global na plano para sa cyber response. At nang bumalik ako sa baybayin dala ang enerhiya. Laking gulat ko sa aking nakita. Ang aking Supreme Spirit ay nagsusulong ng sariling upgrade. Maraming maliliit na mech na gawa sa engineering. Ay unti-unting pinagsasama-sama ang mga piraso ng lava beast. Sa kanyang katawan, ang dating makinis na panlabas na shell, ay biglang nagkaroon ng pulang guhit na parang lumal-flowing na lava. Ngunit wala akong oras para maghintay sa kanya. Dahil sa umaga ng ika-4 na araw, 6:00, isang napakalaking cyber beast wave ang sasabog. Sa oras na iyon, hindi kayang pigilan ng mga pader na bakal. Kailangan kong agad bumuo ng sarili kong cyber beast army. Kaya't kailangan ko ng malaking supply ng enerhiya. Pero ang problema ay, matagal nang naalis ang mga kakaibang hayop sa lupa. At ang mga tropa ko ay mga malalakas na mandaragat sa ilalim ng tubig. Sandali, sa ilalim ng tubig. Bigla akong humarap sa malawak na dagat. Nga, di ba ang pinakamalaking ekosistema sa mundo ay ang dagat? Kahit anong grupo ng isda, ay libu-libong higanteng. Nilalang sa kailaliman ng dagat, hindi mabilang. Mukhang ang aking larangan ng labanan ay talagang nasa dagat. Buksan ang pinakamataas na antas ng babala ng Star Eagle 1. Burahin ang anumang banta na lumalapit. Iwanan din ang BC class na mech na Gant Owl. Ngayon, makakapagpasok na ako sa dagat ng walang pag-aalala. Nagsimula akong mag-operate sa nano-platform sa aking braso. Agad na nag-reorganize ang mech. Ang quantum ripple ay bumabalot sa aking buong katawan. Biglang tumaas ng 100 beses ang aking lakas. Ang katawan ng bakal ay pumalit sa katawan ng laman. Sa oras na ito, ako ay si Yuan Longno. Ang kakayahan ng mech na ito ay mas mataas pa kaysa sa Bishan's Zero Type. Napakadetalye ng mga galaw. Parang sa sarili kong katawan. Hindi na ako nagdadalawang isip. Isang tulak sa malalim na dagat. Samantala, sa isang gusali sa labas ng bayan, 2 anino ang nagbabalak. Isang lalaki. Nangangatog ang kamay na may hawak na enerhiya na naglalabas ng itim na liwanag. Kapag ininom ito ni Inu, ang ordinaryong tao, ay magiging mas malakas pa sa mga top cyber warrior na mech. Mandirigma. Tumingin si Inu sa energy core na nag-aalangan. Pero patuloy na tinutokso ni Xing. Nasa bingit na ng kamatayan si Uyun. Ito ang tanging pagkakataon mo para iligtas ang asawa at anak mo. Ganito tuluyang winakasan ang depensa ni Inu. Kinuha niya ang masamang core na iyon. Sa sandaling iyon ng kanilang transaksyon. Sila ang dagat ng Donglong. 500 metro sa ilalim ng dagat. Nakikipaglaban ako sa isang higanting isda na may mekanikal na anyo. Ang higanting halimaw na 30 metro ang haba. Ang mga kaliskis nito ay hindi matibag. Punong-puno ng mga pangil na kasing laki ng kotse. Ito ay isang E-class na Tiger Shark. Ngunit ngayon ako ay Yuan Longno. At isang mech na na-modify mula sa submarino. Matapos ang ilang rounds, napansin ng Tiger Shark na may mali, at bigla itong tumalikod at tumakas. Gustong tumakas. Ayusin ang maliit na tauhan na ito. Magpatuloy sa paglusong. Target na lalim ng dagat, 2,000 metro. Tahimik ang paligid dito. Walang liwanag. Ngunit sa mga sandaling ito, isang napakalalim na bitak sa ilalim ng dagat. Ang humarang sa aking daraanan. Agad kong pinasuri ang bituin. Ang mga bituin ay nahaharangan ng kakaibang lakas. Hindi ito matutuklasan. Pagkatapos ay nagmungkahi ang mga bituin ng isang plano. Inirekomenda ng amo na magpadala ng isang mecha na alimango upang simulan ang pagbabahagi ng visual. Bumaba ng tuloy-tuloy. Maliban sa malalaking lumot at korales, walang ibang nakita. 899 din walang anuman. 899 hanggang sa ilalim ng dagat na 2,899 metro. 899 sa ilalim ng pinakamababang bahagi ng bitak, isang bahaging coral reef, ay kumikislap ng gintong liwanag. Ako'y natuwa. Ngunit bago ko pa makita ng malinaw, isang tunog ng ibon. Ang larawan ay biglang umalog. Biglang naging itim ang screen. Nawala ang koneksyon. Anong nangyari? Namatay ang mech na pag-aari ng amo sa isang atake. Tiyak na hindi ito karaniwang halimaw. Kakaiba, ang kayamanan ay nasa panganib. Kailangan kong bumaba at makilala siya.
Dala ko ang natitirang 199 na cyborg na halimaw. Ang malaking hukbo ay diretso sa ilalim ng gulod-pugad. Ngunit naghanap sila sa paligid. Huwag nang sabihin pang mga labi. Kahit ang gintong liwanag ay nawala na. Lumipas na ang 0 minuto. At wala pa ring anumang galaw. Siguro natakot na sila. Nakatakbo na ang aking hukbo. Isang higanting pugita na 100 metro ang taas ay nakatutok sa akin. 900 mga tentakle ang puno ng mga suction cup. Sa isa sa mga suction cup ay ang aking nawalang match crab. The level na kakaibang nilalang. Agad akong nagdesisyon. Nabawiin ang lahat ng mga hipon at alimango. Ganito kalakas ang laban na ito. Sila na ang nagsusugod para magpasikat. Inihanda ko na ang sarili ko para sa ikatlong laban. Pero hindi ko inaasahan na ang octopus ay magpapakita ng kamay. Maingat nitong inilagay ang mekanikal na alimango sa harap ko. Pagkatapos, isang kamay lang ang ginawa niya. At biglang nagbalik sa buhay ang mekanikal na alimango. Huwag kang mag-alala, naubos lang ang enerhiya niya. Isang pugita, na may boses ng isang batang babae na 17 o 18 taong gulang. Sa susunod na segundo, mas nakakabigla pang nangyari. Sa isang tentacle ng pugita, may nakatayo na isang babae. Katawang tao, buntot ng isda. Pilak na buhok, asul na mga mata. Ang alamat na sirena. Nasa estado pa rin ako ng pagkabigla. Ngunit siya ay nakatingin sa akin na puno ng sigla. Tagapagligtas mula sa lupa. Sa wakas, naghintay ako para sa iyo. Anong klaseng operasyon ito ng tagapagligtas? Tila nakita ng sirena ang aking pagkalito. Diretso niyang sinabi, sumunod ka sa akin at maunawaan mo. Pagkatapos ay sumakay siya sa pusit at lumingon para umalis. Dahil sa aking kuryosidad, sumunod ako. Dumaan sa isang napakapit na daanan. At bigla akong nakakita ng isang malaking yungib. Ang mga pader ng yungib ay punong-puno ng makulay na mga mekanikal na kabibe. Sa gitna ng bawat kabibe, may nakasaksak na isang T-class na energy core. Ang liwanag ay nagbigay liwanag sa buong yungib. Sa oras na ito, huminto ang pugita sa harap ng 100 metrong mataas na batong pintuan. Ginoong tagapagligtas. Narito na tayo. Ako si Lin Bei. Hindi ako ang babaeng tagapagligtas. Maapektuhan lang nito ang bilis ko sa pag-operate ng match. Sige, Ginoong Lin Bei. Ako si Xiaoyu, Xiaozhang, buksan mo ang pinto. Ito ang liwanag. Nakita ko siya dati sa pananaw ng mga alimasag. Ngunit nang bumukas ang bato, hindi ito kayamanan, kundi isang bagay na katulad ng silid ng paglulunsad ng rocket. Agad kong pinasuri ito kay Xingshen. At nagdulot ito sa akin ng pangangalit ng ulo. Kahon ng oras. Mula sa teknolohiya ng tao 300 taon mula ngayon. Nasa gulat pa rin ako. Ngunit si Xiaoyu ay kalmado at nagsalita. Sabi niya, siya ay naglakbay mula sa 300 taon mula ngayon. Sandali, 300 taon mula ngayon. Pagkatapos ng kalahating taon, wala na akong natirang mga selula ng utak. Hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag si Xiaoyu. Direktang sinimulan ang time capsule. Lumitaw ang isang holographic projection. Isang dalaga na nasa 18 o 18 ang edad. Mukha siyang medyo pamilyar. Ayos, si Old Lin ka talaga. Kahit anong itanong mo, nasasagot niya. Bakit tinatawag mo akong Old Lin? Dahil ikaw ang asawa ko. Anak, nagbibiro ka ba? Ika-21 ng Mayo, 2814 na. Ito ang mga materyales ko sa pag-aaral. Susi ng cloud storage. Naniniwala agad ako. Tinigin mo nga, tawagin mo si Lolo. Wala nang maraming oras, usapin na lang. Pinadala mo si Xiaoyu kay Qianma. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 6 na buwan? Si Xiaoyu ay isang artipisyal na sirena na aking nilikha. Ang pagbabalik niya ay hindi para iligtas ang mundo, kundi para iligtas ka. Sa orihinal na linya ng panahon, nagmamasid ka sa pagpatay. Pumatay ng isang Mechwell King. Ngunit nang umakyat ka sa lupa, tinamaan ka ng sumpa ng karagatan. Nang maulanan ka, nagbago ka na. Mas nakakatakot pa. Pagkatapos mong magbago, ang iyong match na Bakasyan Zero ay nagkaroon ng kontrol. Inilunsad nito ang mode ng kapayapaan ng lahat at pinasabog ang 3 rehiyon ng Donglong. Sa huli, nagkaisa ang mga dalubhasa sa buong mundo para pigilan ito. Ngunit sa oras na ito, dumating na naman ang bagong alon ng mga mekanikal na hayop. Ang lungsod ay agad na nalunod. Ang mga karaniwang sundalo ay hindi kayang humadlang sa mga cyber na halimaw.
Tatlong pangunahing rehiyon ang bumagsak. Ang mga natirang tao ay kailangang magtago sa mga kanlungan. Ngunit habang nakikinig ako, parang may mali. Paano siya nakarating dito sa loob ng 3 araw? Ibig sabihin ba nito ay nagpakasal at nagkaanak ako sa loob ng 3 araw? Hindi ba ito kalokohan? Hindi mo pwedeng sabihin ito sa kanila. Kung babaguhin mo ang nakaraan, magbabago rin ang hinaharap. Kung sasabihin ko kung paano ko nakilala si Lola, maaaring iwasan mo ito ng sadyang. At baka hindi na ako muling umiral. Nakakapagod pakinggan. Mas diretsong sabihin na lang ang punto. Bakit pagkatapos ng kalahating taon, mayroon pang steak at foot basin chicken? Paano kaya mapapatay ang galit na badyang lihim na manggagawa? Pagkatapos ng kalahating taon na pagkakabasa, may isang grupo na misteryosong makapangyarihang cyber warriors na lumitaw sa silangang dragon. Sila ay nakamaskara. Ngunit kaya nilang kontrolin ang cyber monsters. Nakuha ang 3 pangunahing rehiyon. Pinagsamantalahan ang mga nakaligtas. Sa huli, sasabihin ko sa iyo, yung mga misteryosong cyber na iyon, sila ang mga kumuha ng iyong mech core. Ang tunay na mastermind ay hindi ang mga Koreano at mga baso, kundi ang magandang bansa, basta't hindi ko pinatay si Jin Wang. Hindi ba ito ay hindi magiging sinumpa? Basta't ikaw ay bumalik sa iyong daan. Maaaring mabago ang kasaysayan. Maaaring hindi na mawala ang donglong. Kasunod nito, pinakuha ni Xiaoyu ang 2 bagay mula sa pugita. Isang S-class na sinaunang enerhiya core. At isang set ng nano armor. Pagkatapos ay nawala ang projection. May kaunting lungkot sa puso ko. Pero alam ko, hindi ito ang tamang panahon para sa mga damdamin. Tinanong ko si Xiaoyu kung gusto niyang sumama. Ngunit sinabi niya na may kailangan pa siyang gawin. Inutusan ko siya. Kung delikado, pumunta siya sa donglong at hanapin ako. At pagkatapos ay pinagana ko ang makina. Magmadali tayong bumalik. 500 metro ng bansa ng mga Koreano. Tingnan mo si Kim Young-jun. Ito ang aking obra maestra. Zeus, tulungan mo ako. Kunin mo ang energy core ng Baten Zero. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang isang batch ng S-class energy core. Habang nakataas ang mekanikal na braso ng Cosmos. Sa ibabaw, nakalinya ang mga energy core na naglalabas ng madilim na liwanag. Nakangiti si Jin, nakakunot ang noo. Parang masama ang itsura nitong bagay na ito. Paano niya ako matutulungan? Hindi ka ba isang cybernetic? Ngayon ay may pagkakataon kang maging isang cybernetic. Alam mo, kung hindi ka napili ng enerhiya, huwag mong asahang magiging cybernaut ka sa buhay na ito. Hindi ito possible. Sinasabi mo bang kayang lumikha ng cybernaut ang bagay na ito? Akala mo ba ginagawang daga ako? Hahaha, walang katibayan. Hayaan mo munang ipakita sa iyo ang isang magandang palabas. Pagkasabi niya nito, isang anino ang lumitaw. Sa larawan ay ang aking baktian. Pansamantalang daungan. Ang mecha na giant crab ay nagbabantay at nag-ikot sa dalampasigan. Sa oras na ito sa dalampasigan, isang itim na humanoid na mecha ang tahimik na lumalapit. Ang kanyang katawan ay 2 beses ng karaniwang tao. Nakita ng mecha na giant crab ang humanoid na mecha matapos. Biglang sumugod ang napakataas na katawan na mahigit 10 metro, na nagdala ng malakas na tunog ng hangin. Ngunit ang taong hugis makina ay bahagyang itinaas ang kanang kamay. At madali nitong naharang ang buong lakas ng atake ng higanting alimango. Hindi lang iyon. Bahagya siyang nagbigay ng puwersa. At sa isang iglap, naitapon ang napakalaking makinaryang higanting alimango ng ilang metro. Ginoong Joseph. Tao ba talaga ito? Kaya palang itapon ang B-class na mech. Ito ay unang batch ng mga prototype. Ang lakas ay katumbas ng E-class. Cyber Beast. E-class na halimaw. Napakabagsik ng artipisyal na cyber na ito. Ito ang pangalawang batch. Hindi. Sila ang pinakabagong pinahusay na pangatlong batch. Ang pangatlong batch ay unang susubukan gamit ang palanggana bilang mga daga. Kapag walang problema, saka ibibigay ang pinakamaganda sa iyo. Ang pangatlong batch ay mailakas na halos kasing taas ng A level. Kahit na talagang makatagpo ng A level. Kaya nitong hindi magpahina. Ang lakas ay kayang makipagsabayan sa higanting mecha na oso. Samantala, patuloy pa rin ang laban sa screen. Yung tao na tinatawag na Nakata, isang cyber fighter. Biglang sumugod patungo sa langit.
at muling bumagsak. Isang suntok lang ay tumago sa puso ng mecha na alimango. Si Inaw ay puno ng sigla at pananabik. Ang lakas naman nito. Si Donglong ay mapapalayas ko lang sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit sa oras na ito, narinig ang sigaw ni Nakata sa radyo. Boss, tulungan mo ako. Biglang tumingin si Ino sa screen. Ang aking Diyos, sino? Isa ay biglang lumitaw ng hindi ko alam. Isang braso ang direktang tumago sa 02. Ang katawan ni Nakata. Huwag mo na siyang alalahanin. Hayaan mo na lang siyang mag-isa. Babalik si Linbei sa loob ng 1 minuto. 600 at 79, isang malakas na pagsabog 15,300. Ang buong baybayin ay nanginginig ng labis. Ang anyo ni Nakata ay biglang nawala. Naiwan na lang ang mga piraso ng makina. Alam ni Ino na si Joseph ang nagpasabog ng core. Ngunit wala pa siyang oras para malumbay. Nakita niya ang isang eksena na nagpatigil sa kanya. Sentro ng pagsabog, ang aking Divine Eagle no. Isa ay nananatiling nakatayo, bagaman may mga bitak ang kanyang baluti. Ito ay nagkaroon lamang ng kaunting sugat sa balat. Nakita ang eksenang ito, hindi natatakot si Inuuda 3. Chay, agos. Sa halip ay natuwa. Sa halip ay natuwa. Ranigin FAEK ang isang core ay makakagawa ng pinsala. Ang isang core ay makakagawa ng pinsala. Kung marami pang dumating. Ano? Kumilos si Inoue na may ganitong mabangis na ideya. Ha. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang sorpresa sa loob ng 3 araw. Dumating ang isang patrol na grupo sa lugar. Nakita nila ang aking Diyos na numero 1. Ang kapitan na si Chen Xu ay nakasimangot. Nang sila ay handang lumapit, biglang umigting ang dagat at nagkaroon ng malalaking alon. Isang E-class na giant shark mech ang biglang sumugod. Diretso sa upgrade ng Aegis Zero type ko. Alerto ng emergency. Pigilan mo siya, hindi pwedeng makalapit sa carrier mech. Sa oras ng kagipitan, sa likod ng Megalodon, biglang sumiklab ang isang malaking mechhan. Pinuko nito ang level ng Megalodon at naging mga piraso. Direktang bumagsak ang energy core sa paanan ni Chen Xu. Bigla nang nanginig ang anit ni Chen Xu. Ito na ba ang air level na cyber mech? Sobrang lakas naman. Ano ang ginagawa ninyo dito? Na-review ko ang mga footage ng surveillance. Agad kong naintindihan ang lahat. Sinuri ko ang pinsala ng Shenying no. Halos lahat ng internal wiring ay nabasag. May bitak ang pangunahing enerhiya. Talagang may kapangyarihan ito. Hindi ako nagalit. Sa halip ako'y nasasabik. Talagang may kapangyarihan ito. Ganyan ba talaga ang masaya sa laban? Pagkatapos, sinimulan kong bilangin ang mga nakuha sa ilalim ng dagat. 10 E-level na pangunahing enerhiya. Mayroon pang isang maliit na mecha na may haba na 3 hanggang 40 metro. Hindi lang iyon. Mayroon din akong mahal na apo na nagbigay ng isang S-class na energy core at isang nano battle suit. Agad kong binuksan. Ngunit nang makita ko ang mga bagay sa loob, bigla akong napatigil. Sa loob ay isang buong asul na energy pistol. Hindi ito panggamit sa mech. May maliit na uka lang ang baril. Hindi pa kasya ang kahit class na core. Hinawakan ko ang core at sinubukan ilagay sa uka. Sa sandaling nagdikit ang mga ito, biglang naglabas ng asul na liwanag ang baril. At nilamon ang core ng buo. Nano armor ng buhay. Sapat na ang enerhiya. Pindutin lang ang gatilyo para makaporma. Putang ina, totoong armor ito. Bumaba lang ako ng bahagya, umaabot na ng higit sa 3 metro. Sa isang hikbi lang, nagawa kong hubugin ang metal na parang bola. Kahit ang sugat na nasugat ay kayang gumaling agad. Ang apo kong babae ay talagang henyo. Sa mga sandaling ito, masaya ako at walang pagod. Kaya't nagpa siya akong tingnan ang apoy ng Dragon 1. Ang plano ay ngayon ay 3:00 ng umaga. Ngunit ang 3 pangunahing lugar ay maliwanag pa rin. Nandito ka na. Ang tagumpay ng apoy ng proyekto ay dahil sa iyong reputasyon. Ang porsyento ng pagboto ay tumaas mula 40% hanggang 70%. Pero hindi ka lang pumunta rito sa kalagitnaan ng gabi para mag-inspeksyon, di ba? Haha. Pumunta ako dito para gumawa ng mga artipisyal na cyberhuman. Ay,
Mukhang alam mo na rin tungkol sa artificial na cyberhuman na ito. Ito ay impormasyon mula sa magandang bansa. Isang kakaibang core na kayang gawing cyber monster ang mga ordinaryong tao. Noong una, hindi kami masyadong nag-alala. Ngunit kahapon, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa maraming lugar. Lahat sila ay mga mukhang galit na mga mech warrior. Ipinapakita nito na ang mga artificial na cybernetic na tao ay nagsimula ng ma-produce ng maramihan. Bakit mo biglang tinanong ito? Nakaharap ka rin ba sa problema? Hindi ito abala. Sadyang nakagambala lang sa aking pahinga. Bigyan mo ako ng pahintulot sa mata ng Diyos. Tutulungan kitang maghanap. Ang mata ng Diyos ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito. Maaari itong mag-scan sa buong mundo. Kahit na magsagawa ng buong saklaw na pambobomba. Sige, bibilisan ko ang pagbibigay sa iyo ng pahintulot. Natuklasan na ang host ay nagbabago ng mga permiso. Administrator. Tapos na ang pagbabago ng administrator. Ikaw na ang may pinakamataas na permiso. Magpapakalma ako. Agad akong magsisimula ng pagsusuri. Una kong ilalabas ang larawan ng Amerika. Tiyak na maraming mga kabayong may maskara ang nakatayo sa kalsada. Sila ay mga artificial na cyber na tao. Pagkatapos, tumingin ako sa mga binti ng manok at sa bansang mga steak. Ganon din sila. At natagpuan ko pa sa sentrong lungsod ng bansang steak. Ang isang pabrika ng dilatang pagkain na walang labasan. Ang mga ipinapadala ay puro bakal at mga piyesa ng makina. Tiyak na ito ay isang pabrika ng militar. Mukhang kailangan munang gumawa ng gulo sa bansang steak. Ngunit bago iyon, nagpasya akong linisin muna ang mga suliranin sa loob ng donglong. Sa wakas, kapag nakuha mo na ang kapangyarihan, kailangan mong kumilos. Agad kong tinukoy ang unang target. Isang maliit na eskinita sa silangan ng donglong. Malapit ito sa gubat. Puno ito ng mga cyber na higanteng puno. Matagal nang umalis ang mga lokal na residente. Tanging ang matatanda, mahihina, may sakit at may kapansanan na lang ang natira. Ang lugar na ito ay naging paraiso ng mga artificial na cyber na tao. Sa isang marangyang villa sa oras na ito, ilang kalalakihan ang nagbabalak gamit ang pangit na Chinese. Sa kasalukuyang lakas ni Donglong, hindi talaga kami kalaban. Bukas, gagawin natin ang... May hindi tama, ang amoy na ito ay na-lock na. Alsat vesat vesan. Ah. Ah. Tao ba ito? Talagang pinipilit ang aking A-level na mech gamit ang laman. Haha. Tatlo na ito. Sobrang mahina naman ito. Nagsimula ang pag-scan ng mga bituin. Tapos na ang pag-scan. May natagpo ang tao sa silid sa gilid ng pinto. Babae, 19 na taong gulang. Sobrang takot ang emosyon. Pakiusap, wag mo akong saktan. Maaari kitang bigyan ng lahat ng impormasyon. Ako si Alice, kapatid ni Joy. Ano man ang gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko. Pinatay ko ang kapatid mong lalaki. Hindi mo ako galit. Hindi siya ang kapatid ko. Noong araw, pinatay niya ang buong pamilya ko. Para mabuhay, nagkunwari akong sumusunod sa'yo. Noong 6 na araw na ang nakalipas, si Joseph ay nakakuha ng isang misteryosong lakas mula sa kung saan. Ang lakas na ito ay makakapag-convert ng karaniwang enerhiya na core patungo sa mutated core. Pagkatapos, ipinamigay ni Joseph ang mga core na ito sa lahat ng mga espiya. Ang mga espiya na ito ay kumakalat sa buong lugar tulad ng sapot ng gagamba. Ang kanilang misyon ay ang lihim na pag-unlad. Naghihintay lamang ng utos mula kay Joseph upang sabay-sabay na atakehin ang mga pangunahing lungsod sa kanilang mga rehiyon. Naiintindihan agad pagkatapos makinig. Hindi nakapagtataka na kapag dumating ang cyber sa hinaharap, madaling mapapatay ang mga cyber na nasa loob. Akala ko may mga traitor. Pero ang tanong ay, saan nakuha ni Joseph ang kakayahang mag-convert ng energy core?
At alam niya na darating ang cyber sa hinaharap. Baka isa rin siyang naglalakbay sa panahon. Mali kung ikaw ay isang tagapaglakbay. Hindi maaaring walang paghahanda ng match. Tama, sinabi ko na gawin mo ang kahit anong gusto mo. Sige, ipag-utos mo lang. Maganda, simula ngayon, ikaw na ang bahala dito. Basta't huwag kang magiging traitor. Mabubuhay ka. Kung maglakas loob kang gumawa ng kalokohan, huwag mo akong sisihin. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Sana nga. Ayusin mo ito. Pagkatapos ay umalis ako. Simula ng paglilinis ng ibang mga lokasyon. Para sa mga sumuko. Para sa mga lumaban. Hanggang umaga ng Siyam. Ang lahat ng mga artipisyal na cyber na tao sa buong rehiyon ay nawasak. Pinalitan ng aking eyeliner. Ang kakaiba ay ang pag-clear. Hindi ko man lang napansin ang grupo ng mga tao sa isla ni Inoue na nag-clear. Ang grupong ito ng mga daga ay magaling sa pag-iwas. Wala namang pakialam, kahit lumabas sila, hindi naman sila makakagawa ng alon. Matapos ang mga ito, bumalik na ako sa side ni Longyi. Ginoong Lin, kailangan mo pa ba ng tulong mula sa akin? Nakita ko agad ang iniisip niya. Gusto ng matandang Soro na maglagay ng tao niya para magbantay sa akin. Hindi ko siya tinukso. Sa halip, sinang-ayunan ko ng palihim. CJ, ikaw na ang bahala sa mga natitirang gawain. Paalam, Dragon Eagle. Agad akong babalik sa silangang dagat. Sa oras na ito, natapos na ang pag-upgrade ng Bakasyan Zero. Hindi na ako makapaghintay na buksan ang panel. 3 beses na tumaas ang depensa. Ang Match Manufacturing Chamber ay na-upgrade sa Pro version. Maaari nang i-assemble ang anumang core at bahagi ng walang limitasyon. Agad kong kinuha ang AC Energy Core na ibinigay ng apo ko. Kasama ang mga piraso ng metal mula sa lava gland. Ibinuhos ko lahat sa manufacturing bay. Nagsimula ang panginginig ng manufacturing bay. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala ang puting usok. Isang napakalaking mech na kulay abo at kayumanggi ang lumitaw. Ang katawan nito ay parang bundok. Ang bibig ng kanyon ay nakakatakot. Ang gintong at pulang balot ay makapangyarihan at nakabibighani. Ang bahagi sa dibdib ay talagang kapansin-pansin. Ito ay tila isang ulo ng dragon na may malaking bibig. Ako'y napapanga sa gulat. Grabe, ang core ng enerhiya ay tila isang dragon. Agad akong tumingin sa panel nito. Antas panandang pandagdag. Ngunit ang mga pangunahing katangian nito. Kahit na hindi ito kasing ganda ng aking ikalawang henerasyon na Bakasyan Zero. Ngunit nang makita ko ang kakayahan, talagang nagulat ako. Ang kakayahang ito ay nagmula sa hinaharap na core, na nagbunga ng espesyal na mecha. Pagkatapos gamitin ang kakayahan, maaaring lamunin ng may-ari ang enerhiya ng tinukoy na unit, at convert ito para sa sariling gamit. Ang cooldown ng kakayahan ay 0 segundo. Antas ng pagsipsip ng enerhiya ay unti-unting tataas kasabay ng pagsipsip ng host. Mula ngayon tatawagin kang Ginoong Shenlong. Sa susunod na sandali, diretso akong tumakbo patungo sa sinaunang gubat sa labas ng pader ng lungsod. Dito ang aking lugar para mag-level up. Pagpasok ko sa gubat, nakita ko ang 2 dosenang key level na cyber beast. Wala akong pakialam, agad akong kumagat. Isang sunod-sunod na nilamon ang 50. Umabot ang progress bar sa 5%. Sa ganitong bilis, hindi aabot ng 4 na oras ay puno na ito. Matapos malutas ang mga paligid. Nagpatuloy akong pumasok. 2 oras mamaya, umabot ang progress bar sa 70%. Patuloy akong umikot patungo sa gitna ng gubat. Makalipas ang mahigit 1 oras, ang pagnanakaw ng enerhiya ay matagumpay na umakyat sa antas 2. Tumaas ang oras ng paglamig ng 75 segundo. Walang tigil. Diretso akong tumakbo patungo sa gitna ng gubat. Ngunit sa pagkakataong ito, nakasagupa ako ng halos 100 na B-level na halimaw. Ang progreso ay hindi umabot kahit sa 1%. Magbilang ng 7 ulo, para makapag-angat sa susunod na antas. Kailangan ko pa palang ng 10,000 D-class na mga core. Nakanganga ka ba? Kahit hindi ako kumain o uminom, 2 araw pa rin ang aabutin ko para mag-farm. Malapit nang dumaan ang wave ng mga halimaw. Wala na akong ganong oras para mag-aksaya dito. Kaya't pinili kong talikuran ang pag-farm ng beefy class na mga halimaw. Diretso tayong pumasok sa gitna ng gubat upang maghanap ng E-level o kahit na level. Hindi ko inasahan na makakalakad lang ng ilang hakbang ay makakatagpo ng isang hindi inaasahang sorpresa.
Sa isang higanting puno ng makina, may nakita akong isang higanting itlog. Puno ng mga kakaibang simbolo ang balat ng itlog. Parang meteor at parang sinaunang sulat. Sobrang puno ng kuryusidad ko. Maingat kong hinawakan ang higanting itlog. Hayaan ang mga bituin na suriin ang mga alon ng buhay ng mga organismo. Isang hindi pa napipisa na mekanikal na itlog. May mga alon ng buhay sa loob ng hindi kilalang nilalang. Ang 6 na salitang ito ay parang kidlat sa isang maliwanag na araw. Pagkatapos ng cyber na katapusan ng mundo. Maliban sa tao, ano pang buhay na nilalang ang nandyan? Ang itlog na ito ay tila kayang pigilan ang cyberization. At ang sistema ay nagbigay ng babala na ito ay anak ng mga sinaunang halimaw. Kahit anong sinaunang halimaw ng donglong. Kapag napisa, siguradong air level na nilalang. Ano pang phoenix, kilin at taoti? Sa loob ng 3 araw mula ngayon, hindi ba't madali na lang itong durugin ang beast tide? Ang tanong ay, paano natin mapapisa ang itlog na ito? Ginoo. Ang Mesh Manufacturing Chamber ng Batchang Zero ay kayang magpisa. Grabe, ang Mesh Manufacturing Chamber ay talagang napaka-multifunctional. Agad kong pinatakbo si Godion River upang bumalik sa base. Ilalagay ang giant egg sa manufacturing chamber. Nagpa-prompt ang sistema na kailangan ng 5 oras. Saktong-sakto, magpapahinga muna, magpapaligo. Samantala, sa ilalim ng lupa sa bansa ng mga Koreano, nakatanggap si Joseph ng isang tawag. Siya ang leader ng maliit na pangkat na ipinadala upang mag-eksplora sa walang tao na lugar. Si William. Ginoong Joseph. Nakita namin sa polar. Ang isang napakalaking halimaw na may 3 ulo. Ngunit ang kanyang energy core ay nasira ng kidlat. Ibigay mo sa akin ang koordinato. Agad akong magpapadala ng tao roon. Aysat Vesan. Nahanap na kita. Tingnan natin kung saan ka makakapunta. Ha 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 ha. Ginoong Jin, nagpadala ako sa iyo ng koordinato. Dalhin mo ang iyong artipisyal na sundalo doon. 5 oras mamaya. Nagising ako. Agad kong pinasunod si Xing Shen para suriin ang pandaigdigang sitwasyon. Ulat. Si Kim Yong-jun ng bansa ng mga baril ay papunta na sa polar sa loob ng 4 na oras. Nagpadala ang underworld ng satellite call mula sa bansa ng magandang bansa. Siki 43,560 ang destinasyon ay polar din. Ang destinasyon ay polar din. Sinasabi ng aking pakiramdam na may malaking pangyayari doon. Agad kong kinuha ang koordinato. Totoo, ang koordinato kung saan nagsimula si Kim Yong-jun. Ito yung nakita kong dati na pabrika ng dilata. At ang coordinate ng polar ay nasa gitna mismo ng Antarctica. Sa ganitong lugar, hindi ba't may mga kakaibang yaman? O kaya naman ay may nakababahala na plano? Nagpadala si Joseph ng maraming tao. Kailangan ko ring pumunta at tingnan ito. Pero bago iyon, kailangan kong pumunta muna sa cabin ng Mesh upang tingnan ang aking itlog. Pagbukas ng pinto, nagtaka ako sa lugar. Sa loob ay isang ganap na asul na nilalang na parang isda. Kasing laki ito ng gulong ng motorsiklo. Nakasuspenso ito sa hangin. Ang itsura nito ay talagang parang ang alamat na Diyos na si Konpeng. Agad kong binuksan ang system panel. At isang hanay ng mga tanong ang halos nabulag sa akin. Pangalan ng lahi, Flash Thunder. Hindi alam ang buhay. Hindi alam ang lakas ng pag-atake. Hindi alam ang depensa, hindi alam ang bilis. Mutant na batang hayop mula sa sinaunang Diyos. Sa yugtong ito, immune ito sa anumang pinsala at negatibong epekto. At taglay ang pambihirang kapangyarihan ng kidlat. Pagkatapos maging adulto, magkakaroon ng kapangyarihang kontrolin ang oras at espasyo. Nang panahong iyon, lumutang ang maliit na nilalang sa harap ko. Nagbigay ng tunog na parang tawa ng bata. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon, naintindihan ko ang ibig sabihin niya. Sinasabi mo bang gusto mo ring pumunta? Nakalutang ang katawan. Nagsasagawa ng magandang arko sa hangin. Naisip ko na, sa totoo lang, immune ako sa pinsala. Sige, sumunod ka sa akin. Pagkatapos kong sabihin, tinawag ko ang Diyos na Agila isa at handa na akong umalis. Ngunit sa oras na umalis ako, swoosh, nauna siya sa akin. Pati na rin, lumingon siya at nagyayabang na tumatawa sa akin. Parang sinasabi niya, galing ba ng kuya mo? Galing ba ng kuya mo, Reyes Isae? Galing ba ng kuya kun mo, 146? Ang aking Shening no. Isa ay may bilis na 15 match. Hindi ko man lang nahabol ang isang bagong silang na kun. 0 minuto mamaya. Ako at ang maliit na kun ay nakarating sa gitna ng Antarctica.
Nakita ko sa gitna ng glacier. Ilang mga mecha na nakapaligid sa isang napakalaking kulay pilak na mecha. Sa ilalim ng mecha ay may ilang tao. Isa sa kanila ay si Jin Yingjun. Boss, nakuha na ang pinakamagandang piraso ng enerhiya. Maaari nang i-activate ang mech. Ayon kay Ginoong Joseph, ihanda ang bitag. Kapag dumating na ang taong iyon, diretso na itong simulan. Boss, kung hindi natin mahuli ang bagay na iyon, baka hindi nila makuha. Pero ayos lang kahit hindi natin makuha. Kung ganon, kailangan na nating kunin ang kapalit. Yung aircraft carrier ni Donglong. Yung core ng enerhiya ng mech. Yun ay isang halimaw talaga. Basta mapagana lang natin itong bagay. Si Zeus ng Shuhe ay personal na haharap sa kanya. Mabilis, malapit na ang pangunahing eksena. Ang aking instinct. Nagmamadaling alarma. Ang taong ito ay tiyak na hindi madaling lapitan. Sa mga sandaling iyon, si Xiaokun sa tabi ko ay nagbigay din ng babala. Xiaokun, may pagkakataon ba tayong manalo kung sabay tayong lalaban? Kaya niyang patayin ka sa isang segundo. Pero para sa akin, madali lang yan. Ganito ba ako kahina? Bakit ang dami mong sinasabi? Panoorin mo ako magpakitang gilas. Huwag kang magmadali, tingnan muna natin kung ano nang balak nitong mga to. May nakakatawa ba dyan? Diretso na silang labanan. Anong ingay yan? Ayos lang si kuya. Katatapos lang nilang makita ang ilang pinguin na nagpaparami. Naniniwala si Jin Yingjun sa totoo. Biglang nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos ay itinuro ko ang daliri ko bilang senyales ng huwag magsalita. Kung magpapakita ka pa ng ganyan, babalik ako para ipakita sa'yo. Anong sinasabi mo para mapakita ko sa'yo? Bigla akong naguluhan. Grabe, ang sinaunang halimaw na ito ay isang nag-aapoy na bibig pa. Habang ako ay labis na nagulat. Ang paliwanag ng mga bituin ay talagang nagpasabog sa akin. Habang ang maliit na kuan ay nasa pagbuo. Ang shell ng itlog ay sumipsip ng lahat ng datos mula sa satellite network. Ang utak niya ba ay isang black hole? Pwede bang huwag mong hawakan ang likod ko? Sobrang kati, di ba? Wala akong sinabi. Diretso kong binuksan ang pinto ng imbakan. Isinara ko siya sa loob. Biglang naging tahimik ang mundo. Dito ko muling sinimulang obserbahan ang galaw ni Jin Yingjun. Makalipas ang ilang sandali, may 11 mga artipisyal na cyber na nagmamadali sa paligid ng barkong Thor. Hawak nila ang mga piraso ng metal na pinagdikit-dikit sa katawan ng mech. Ang mga metal na iyon ay kasing anyo ng mga metal sa katawan ng mga cyborg. Ang mech na ito ay talagang isang gumagalaw na libingan na itinayo mula sa mga katawan. Bigla akong nanginig sa takot. 1-0 minuto mamaya. Natapos na ang pagsasama. Si Jin Yingjun ay agad na natakpan ng mech. Nagsimula na ang paghahanda para sa labanan. Magkalat kayo. Agad na nagkalat ang lahat ng artificial na cyber vehicle squad. Si Jin Yingjun ay tumalon pataas. Nakatayo sa itaas ng sol. Tahimik na naghihintay ng kung ano. 3 minuto mamaya. Biglang naglabas ng liwanag ang SOR. Kasama ng kakaibang tunog. Agad na sumunod ang isang sigaw mula sa kailaliman ng yelo. Nagsimulang manginig ng marahas ang yelo. Muli may isang ungol. Isang kidlat na parang dragon ng apoy ang bumagsak mula sa langit. Diretso itong tumama kay Jin Yingjun. Ngunit hindi siya umiwas o nagtatago. Sa halip, itinaas niya ang kanyang 2 kamay. Ang barkong Thor sa ilalim ng kanyang mga paa ay ginaya siya. Itinaas ang malaking kamay. Boom! Isang kulog ang matinding tumama sa palad ng barkong Thor. Ngunit hindi siya nasaktan kahit kaunti. Sa halip, ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng gintong liwanag. Yung liwanag ay nagsasama-sama ng kidlat. Naging isang makapal na bola ng kidlat. Nang makita ko ito, biglang pumasok sa puso ko ang takot. Ano ba talaga ang nangyayari? At ano ang nilalang na anghel na yun? Pero lahat ng ito ay tiyak na may kinalaman kay Joseph. Habang nag-iisip ako, isang nakakatakot na sigaw ang pumunta sa akin pabalik sa realidad. Sumunod ako sa tunog. Isang dambuhalang asul na halimaw na ilang daang metro ang haba. Nagpapalipad-lipad sa langit. Nagmumula ito ng violet na liwanag sa buong katawan. Na may halong purong kidlat. Ito ay isang dragon mula sa mitolohiyang sinaunang panahon. Ang kanyang antas. Siyempre ay plus. Mas mataas pa ito kaysa sa Mech Lava Giant Beast. Ang Mech Dragon na ito ay galit na nakatingin kay Jin Yingjun.
Ngunit si Jin Yingjun ay hindi natatakot. Sa halip, siya ay nang-aasar. Gusto mo ito? Sige, ibibigay ko sa iyo. Ipinagpag niya ang kanyang braso. Biglang itinapon ng Sor ang bolang kidlat. Hindi umiiwas o lumalayo ang Mech Dragon. Matigas na tinanggap ang suntok na ito. Agad na naitaboy ang malaking katawan ni Bida ng ilang metro. Isang bitak ang biglang lumitaw sa matibay na katawan ng mekanikal na dragon. Umabot na ba sa ganitong antas ang Sor? Ipinapakita nito na ang magaling na Sor ay lumampas na sa level. Buti na lang hindi ako nagmadali. Kung hindi, siguradong pira-piraso na ako ngayon. Nagpa siya akong manood mula sa malayo. Sa oras na ito, ang sugatang Mech Dragon ay lalong naging mabangis. Ito ay umuungal. At ang mga bitak sa katawan nito ay biglang gumaling. Agad itong nagtipo ng isang mas malaki at mas bilog na bola ng kidlat. May diameter na humigit kumulang 1 metro. Maraming kidlat ang bumaba mula sa langit. Naging isang bagwis ng kidlat na pumapasok sa bola ng liwanag. Yung pakiramdam ng panghihilakbot ay kumikiliti sa buong katawan ko. Sobrang lakas nito, parang nuclear na bomba. Sa loob lang ng kalahating minuto, yung nakakatakot na bola ng liwanag ay biglang lumipat at tinamaan si Sol. Pero ngumiti si Kim Young-jon. Narito na. Sa wakas ay nandito na. Binuksan niya ang kanyang mga braso. Ninamnam ang ulan ng kidlat. Sa ilalim niya ay ang barkong Thor. Sa gitna ng katawan nito ay biglang nagbukas ang isang pulang pintuan ng enerhiya. Ang loob na dragon ng kidlat ay sabik na sinipsip. At naging lakas ng barkong Thor. Hindi bobo ang Mecha Dragon. Napansin niyang sinisipsip ng kalaban ang kanyang lakas. Sumigaw siya. Kasabay nito, naglabas siya ng 3 bola ng kidlat. Nais niyang gamitin ang purong lakas upang pisilin ang S-class na Sor na buhay na buhay. Tama nga. Ang pinto ng enerhiya ng Sor ay hindi kayang ganap na sumipsip. Saan mang dako, ang mga kidlat na dragon ay sumira sa mga tanikala. Sumasalpok sa kanyang katawan. Malapit na siyang maubos ang lakas. Ngunit si Jin Yingjun ay sumigaw sa langit. Talagang karapat-dapat si Ginoong Joseph. Nakahulaan na siya sa ganitong sitwasyon. Sa pagkakataong ito, natalo ka, kidlat na dragon. Itinuro niya ang kanyang kanang kamay sa langit. Biglang lumiwanag ang paligid ng asul na lilang kulay. Ang liwanag ay mula sa mga artipisyal na cyber warrior na iyon. Sila ay may dalang 3 metrong mahahabang espada na may kidlat. Sa ilalim ng utos ni Kim Young-jun, yung mga nagwawala na dragon na may kidlat ay lahat na lang na-absorb ng mga espada. Grabe naman to. Ito ba ay armor o mahika? Bakit parang naglalaro pa rin ng cyber? Pagiging Diyos. May multo dito. Tiyak na may multo. Sinasabi ng kutob ko. May problema talaga itong si Joseph. Yung enerhiya ng mga bolang kidlat. Kahit ang aking Bakchan Zero ay hindi kayang labanan. Pero ang magaling na si Sol ay kayang direktang sumipsip. Ito ay tiyak na hindi teknolohiya ng tao. Bigla akong nakaramdam ng isang problema. Itong si Joseph. May kinalaman ba siya sa pinagmulan ng cyber apocalypse? Sa loob ng maikling panahon, nagawa niyang lumikha ng mga artipisyal na cyber na lampas sa teknolohiya ng tao. Kung sasabihin na walang kinalaman, mabilis na nag-i-evolve ang AI. Hindi ko talaga pinaniniwalaan ang AI na mabilis na nag-aanalisa. Ngunit may isa pang posibilidad. Baka si Joseph ay isa ring tagapaglakbay sa panahon. Baka si Joseph ay isa ring tagapaglakbay sa panahon. Ngunit agad kong tinanggihan ang ideyang ito. Kasi kasabayan ko siya sa panahon. Kahit na makagawa ng time machine. Imposible nang bumalik sa kabataan. Kaya ang tanging paliwanag ay, may kaugnayan siya sa cyber crisis. Kahit ano pa man siya. Ngayon, siya na ang pinakamalaking kalaban ko. Noong nakaraan, hindi ko kakayanin makipag-ugnayan sa ganitong antas. Pero iba na ngayon. May pinakamalakas akong mech. At may sobrang makapangyarihang sistema. Marahil talaga akong makakatunggali sa kanya ng diretsyo. Sa mismong sandaling ito, lalong sumiklab ang labanan sa arena. Malakas ang kapangyarihan ng kidlat na bola ng Mech Dragon. Ngunit napigilan ito ng Thor at ng artipisyal na cyber warrior. Sa isang pagkakataon, kahit na puro kidlat ang kanilang lakas, na ituturo nila ito sa kanilang sariling enerhiya. Ito ay talagang hindi siyentipiko. Kahit ang aking Thunderlord ay hindi kayang gawin ito. Maaari kong sabihin na ang Mech Dragon ay tiyak na hindi nila kakayanin. Tulad ng inaasahan, pagkatapos maglabas ng ilang malalakas na atake, pumasok ang Mech Dragon sa estado ng pagkapagod ng enerhiya. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumiliit. Nakuha ni Jin Yingjun ang pagkakataon. Agad na mag-utos.
Palakasin ang kapangyarihan upang itaboy ang lahat ng mga bolang enerhiya ng kidlat. At pagkatapos ay hulihin siya. Ang artipisyal na cyborg ay nagpasok ng lahat ng enerhiya. Sa espada ng kidlat, ang dragon ng kidlat sa bolang enerhiya ng kidlat ay naglalakbay. Samantalang pinalakas ni Jin Yingjun ang kapangyarihan ng pintuan ng enerhiya. At sinipsip ang natitirang mga bolang enerhiya ng kidlat. Agad na, ang barkong Sol ay nagtipon ng isang napakalaking palakol ng kidlat. Ang lakas at presyon nito ay lampasan na unang bola ng kidlat. Sa mga sandaling iyon, bigla akong nakarinig ng isang boses sa aking isipan. Ito ay ang Mech Dragon. Humihingi siya ng tulong sa akin. Kalkulasyon ng posibilidad ng pagkasira sa laban. Bakit ko pipilitin ang sarili ko na tumulong sa'yo kahit may panganib na mamatay? Ayaw kong magbenta ng lugi. Kung sakaling alam ko ang lahat ng gusto mong malaman. Tulad ng time machine. O baka naman ang 3 metrong konpeng sa loob mo. Hindi pa sapat ang impormasyong ito para ipaglaban ko ang buhay ko. Gusto mo ba akong tulungan kang iligtas? Kumuha ka ng pantay na pusta. Tulungan mo akong ayusin ang mga taong ito. Bibigyan kita ng isang Dragon Ball. Ang lakas ng enerhiya ng Dragon Ball na ibibigay ko sa iyo ay 10 beses ng iyong kasalukuyang mech. Dapat mo itong maintindihan, di ba? Kung mayroon kang Dragon Ball, bakit hindi mo ito gamitin? Ikaw ba hindi ang dragon na kumokontrol sa kidlat? Bakit natatakot sa sariling kapangyarihan? Pag-usapan natin yan mamaya, tulungan mo akong pigilan siya. Nakita si Thor na mataas na itinaas ang malaking palakol ng kidlat. Si Golden Hero ay nag-extend ng kanang kamay bilang tao. Sa susunod na segundo, isang malaking palad ang humawak sa malaking palakol. Biglang hinampas ng ilusyon. Isang napakahabang kidlat na dragon na umaabot ng ilang metro. Lumabas mula sa anino. Sa oras na iyon, isang sinag ng purple golden na liwanag ang sumabog sa kidlat. Isang kalahating transparent na espiritu ng kidlat ang nabuo. Ang kidlat na espiritu ay isang buhay na pinalalago ng purong kidlat. Nagsimula siyang makapangilabot na sumipsip sa lakas ng Mech Dragon. Ang katawan ng Mech Dragon ay mabilis na lumiliit. Tiyak na lumitaw na ang kidlat na espiritu. Nakangiti si Jin Yingjun na parang baliw. Ito ang kanyang lihim na baraha. Basta't lamunin ng liling ang Mech Dragon. Ako na ang pinakamalakas na cyborg sa mundo. Ha 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 ha. Bata, kung hindi ka pa dumarating para tumulong, wala ka nang makukuha. Ang susunod kong target ay ikaw. Tama na, wag nang mag-away. Ngayon, tutulungan ka na ni Lolo. Sige na, Kun-kun. Ikaw na talaga ang napili. Hindi pa nakita ni Kim Yaong-jun ng maayos. Akala niya ay isang robot na dragon na nakikipaglaban. Nang iinsulto siya, ipagpatuloy ni Liling ang pag-atake. Ikaw ba ay may karapatan na utusan ako? Si Jin Yingjun ay naguluhan sa lugar. Ito ay ganap na iba sa script na sinabi ni Joseph. Gusto niyang ibalik ang kanyang dangal. Ako ang nag-imbita sa iyo. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa mga guho na nilikha ni Kun-kun. Naramdaman niya ang isang presensya na mas delikado kaysa sa Mech Dragon. Kalahating minuto mamaya, isang malakas na puwersa ang biglang sumiklab mula sa mga guho. Isang nakakabinging sigaw ang umabot sa kalangitan. Paglabas pa lang ni Kun-kun, nagalit na siya sa akin. Akala mo ba ay pwede mo akong itapon na parang bala? Ako ay isang Diyos na halimaw. Hindi ako isang alagang maliit na espiritu.